Tingnan mo, narito si Huan Yu Xianzun. Siya si Huan Yu Xianzun. Si Huan Yu Xianzun ang pinakamakapangyarihang Xianzun sa mundo. Ang 10 pinakamataas na immortal ay nagtulungan. Lahat sila ay napasuko ni Immortal Huan Yu. Bakit siya ay isang chi refining cultivator? Hindi mo ito naiintindihan. Bagamat nasa chi refining stage si Xianzun, ngunit ito ay 30,000 layer ng pagpipino ng ki. Maligayang pagdating, Huan Yu Xianzun. Pinangingibabawan ni Xianzun, si Anzun ang mundo. Mingzhen Xianje. Ako ay handang sumunod kay Xianzun. Si Feng Xianzun ang Panginoon ng lahat ng immortal. Ang Panginoon ng Celestial Realm. Tatlong taon na akong nasa fairy world. Bagamat naging Panginoon siya ng fairy world, ngunit dahil sa pag-aalala sa mortal na mundo, kulang pa rin ang kanyang Dao Heart. Pagkatapos ko lang pakasalan si Roxy, maibabalik ang pamilya at makakamit ang ganap na pagkatao at magtatagumpay sa foundation building. Ama, Ina, Roxy, hindi ko alam kung kumusta na kayo ngayon. Ang binata ng pamilya Cheng mula sa 7 dakilang pamilya ay napunta sa minahang ito para maghukay ng black ore. Kasalanan niya ang lahat. Ang anak ng isang maliit na pamilya, ang lakas ng loob na galitin ang panganay na prinsipe. At sa huli, ang kanyang cultivation ay sinira ng panganay na prinsipe sa kompetisyon. Naapektuhan din ang pamilya Cheng, na wala ang katayuan bilang isa sa 7 dakilang pamilya. Ikaw? Huwag mo nang isipin. Ang pamilya Cheng ay nagkaroon ng isang playboy na tulad nito. Anong malas? Ang dahilan kung bakit ka tinarget ng panganay na prinsipe ay dahil sinubukan niyang manyakin ako. Paano mo hahayaang siraan kanila ng ganon? Kalimutan na natin ang nakaraan. Sa kabutihang palad, mas malakas ang talento ni Ziming kaysa sa akin. Ngayon ay nakapag-ipon na ako ng 15 Spirit Stones. 5 piraso na lang ang kailangan para sa foundation building ni Ziming. Sa panahong iyon, mababawi natin ang lahat ng nawala sa pamilya Cheng. Tatay, bakit ka na naman naghuhukay ng black mines? Hindi ba't malapit ka ng mag-foundation? Ang pamilya natin ngayon ay humihina na para makapag-ipon ng ilang Spirit Stones para sa iyo. Magsumikap ka para sa iyong ama. Ano na naman ang nangyari? Tatay, hindi ka nagsusumikap. Sinusubukan mo lang. Hindi na kailangang maghukay ng black mines si tatay. Kahit walang Spirit Stone, kaya ko ring mag-foundation. Kalokohan. Noong naging ama si Ziming, nadamay ang pamilya. Bumagsak ang estado ng pamilya, naging katatawanan ng iba. Kapag ikaw lang ang nakapag-foundation, saka lang makakabalik ang pamilya natin bilang isa sa 7 dakilang pamilya. Tatay, ganun ba kahalaga ang pwesto sa 7 pamilyang yan? Mas mahalaga pa ba ito kaysa sa buhay mo? Tama, mas mahalaga kaysa sa buhay ko. Kung hindi tayo makakabalik sa pwesto ng 7 dakilang pamilya, kahit mamatay man ang iyong ama, wala akong mukhang haharap sa ating mga ninuno. Pero, Walang pero. Sumunod ka, nakapag-ipon na ang iyong ama ng 15. 5 na lang para maging 20. Hiram na lang tayo para makapag-breakthrough ka. Kuya Ziming. Roxy, bakit ka nandito? Kuya Ziming, narinig kong malapit ka ng mag-foundation. Ito ang Spirit Stone na inipon ko para sa iyo. Hindi ko ito matatanggap. Huwag mo akong tanggihan. Naghihintay pa rin akong pakasalan mo ako pagkatapos mong mag-foundation. Heto. Sige, sa 2 Spirit Stone ni Roxy, 3 na lang ang kulang para maging 20. Manghihiram na lang ulit ako. Hanggang kailan? Hindi mo kayang makumpleto ang 20 Spirit Stones. Cheng Tianze, akala mo ba ang pamilya Cheng ay isa pa sa 7 dakilang pamilya? Tatay. Huwag mong sabihin, Ang dahilan kung bakit bumagsak ang pamilya Cheng ay dahil sa iyo, Cheng Tianze, isang matandang ito. Galit sa iyo ang pamilya Cheng, huli na ang lahat. Ano sa palagay mo? Posible bang bigyan kanila ng ilang Spirit Stones? Sino ang nagsabing galit sa iyo ang aming pamilya Cheng, Tianze? Sino ang nagsabing galit ang pamilya Cheng kay Tianze?
Tito Shingan, bakit ka nandito? Malapit nang magtayo ng pundasyon si Ziming. Kami ang pamilya Cheng. Bakit hindi ka dumating? Ito ang munting kaisipan namin. Kunin mo. Huwag, Tito An. Hindi naging madali para sa iyo ang mga nakaraang taon. Paano ko makukuha ang gamit mo? Tianze. Si Ziming, 5 taong gulang, nagsanay ng chi sa tiyan. 10 taong gulang, 3 antas ng pagsasanay sa ki. 15 taong gulang na ngayon. Mas may talento kaysa sa iyo. Malapit nang magtayo ng pundasyon si Ziming, kailangan pa rin nating tumulong. O aking Diyos, kunin mo. Oo, ito ang aming munting kaisipan. Kunin mo. Kunin mo. Aray, kunin mo. Ako ang gumawa noon. Ang pamilya ay nahulog. May mga tao pa rin handang tulungan ako. Tumayo ka. Ano ang nangyari noon? Hindi mo kasalanan. Kahit may sapat kang 20 spirit stones, ano naman, ang basura ay hindi na ibabalik. Tatay. Tumigil ka na, tatay. Okay, ngayon ay nakolekta na ang mga spirit stones. Ziming, magsimula ka ng mag-breakthrough. Hindi ko inaasahan ang maliit na lower bound na ito. Merong ganoong natatanging henyo. Ziming, Ziming, ano ang nangyari sa iyo? Ako. Parang nabigo ako. paano iyon posible? Ang anak ko ay mas may talento pa kaysa sa akin noon. Paano nabigo ang pundasyon? Kahit ang pagtagumpay sa pundasyon ay maaaring mabigo, itinuturing mo talaga siyang kayamanan. Inaasahan mo rin siyang mamuno sa inyong angkan ng Cheng upang makabalik sa pwesto ng 7 dakilang angkan. Pangarap lang yan. Tatay, paano mo nasabi niyan tungkol kay Ziming? Bata pa siya. May pagkakataon pa siyang magtagumpay. Pinagtatanggol mo pa ang basurang ito. Hindi ko dapat kinainisan. Dapat matagal na kitang ipinakasal sa anak ng panganay na prinsipe. Nabigo siyang itatag ang pundasyong ito. Inubos ang lahat ng yaman ng angkan ng Cheng at nasaktan pa ang pundasyon. Tiyak na hindi na makakapagtagumpay sa pundasyon sa buhay na ito. Paumanhin. Nabigo ko ang inaasahan ng lahat. Anak, tumayo ka. Nabigo lang naman, di ba? Kayang tiisin ng aming angkan ng Cheng. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko nasaktan ang angkan ng Cheng at nahulog sa ganito kalalim, pinaghirapan kong tipunin ang sapat na 20 espiritong bato. Sa kakayahan ni Ziming, paano nabigo ang pundasyon? Maaring ito ang kapalaran ng aming angkan ng Cheng. Hindi. Tiyak na hindi ito ang kapalaran ng aming angkan ng Cheng. Tiyosingan mga kamag-anak. Tiyak na babayaran ko ang espiritong batong inutang ko sa inyong lahat. Pupunta na ako ngayon sa pinuno ng lungsod. Sa kakayahan ni Ziming. Basta't handang tumulong ang pinuno ng lungsod, tiyak na magtatagumpay si Ziming sa pagtatatag ng pundasyon. Pumunta sa pinuno ng lungsod. Halika rito. Hindi. Ang ganitong uri ng alipin na gamot, hindi ko talaga kayang tiisin ang aking bagong pinadalisay na mga goo insect. Saan tayo makakahanap ng mas mahusay na mga alipin na gamot?
Panginoon ng lungsod, hinihiling ni Cheng Tianze na makita ni Marian makakita ka nais niyang tulungan mo ang kanyang nabigong anak na magtayo ng pundasyon. Cheng Tianze. Bago magbago, isa siya sa mga pinuno ng 7 dakilang maharlikang pamilya. Bibigyan ko rin siya ng muka para siya ay itaboy palabas ngayon. Opo. At iba pa. Bagamat naubos na ang kapangyarihan ni Cheng Tianze, ngunit bayani siya noon, Nugukijia. Baka pwede kang maging aking alipin na gamot, papasukin mo siya. Opo. Kalad ka rin sila palabas. Opo. Cheng Tianze, sabihin mo sa akin, ano ang kailangan ng Panginoon ng lungsod? Panginoon ng lungsod, narito lamang ako para hilinging tulungan mo akong itayo ang pundasyon ng aking anak. Ikaw ngayon, anong karapatan mo para tulungan kita? Panginoon ng lungsod, basta't magtagumpay ang aking anak sa pagtatayo ng kanyang pundasyon, sa kanyang talento, tiyak na mapamumunuan mo ang aking pamilyang Cheng bumalik sa posisyon ng 7 dakilang pamilya. Kung gayon, handa akong bayaran ang lahat ng halaga. Bago magbago. Kung magsasabi ka ng ganoong kasinsayang bagay, matagal na sana kitang pinalayas, ngunit swerte mo ngayon. Panginoon ng lungsod, gusto mong tulungan ang aking anak na magtayo ng pundasyon. Oo. Basta't ikaw ang aking alipin na gamot. Alipin na gamot. Maging isang alipin na gamot, hindi ba't magiging katulad ng kinahinatnan ng mga taong kanina? Panginoon ng lungsod, may iba pa bang paraan para hilingin kitang tulungan ako? Cheng Tianze, akala mo ba ikaw pa rin ang anak ng 7 dakilang pamilya? Ngayon, ikaw ay namamalimos sa akin. Anong karapatan mo para makipagtawaran sa akin? Cheng Tianze, isipin mo ang iyong anak. Kung aalis ka sa pintuang ito ngayon, hindi na makakapagtayo ng pundasyon ang iyong anak. Ang iyong pamilyang Cheng ay hindi na muling makakabalik sa dating posisyon. Sige, gagawin ko. Basta't ang aking anak ay magtagumpay sa pagtatayo ng kanyang pundasyon na maibalik ang pamilyang Cheng sa posisyon ng 7 dakilang pamilya, karapat dapat akong mamatay para dito. Yan na. Halika, kainin mo ito. Cheng Tianze, napakatanga mo talaga, may kahinaan ang iyong anak. Maging alipin na gamot mo na lang habang buhay. Ama. Ano ang problema, Ama? Bakit nandito si Ziming? Huwag mo siyang pabahalahin. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Ziming, huwag kang magpakawalang galang sa pinuno ng lungsod. Pinapagamot ako ng pinuno ng lungsod. Lunas! Tama, may mga matitigas na sakit ang aking ama. Binigyan ako ng pinuno ng lungsod ng malakas na gamot. Huwag kang mag-alala. Pinuno ng lungsod pa umanhin sa aking pagiging padaskol kanina. Ayos lang. Cheng Tianze, talagang napalaki mo ng mabuti ang iyong anak. Pinuno ng lungsod, ano ito? Ito ang tanda ng Qingyun Sect. Sa tandang ito, makakapunta ka sa Qingyun Sect para magsanay. Kapag matagumpay ka ng nagtatag ng pundasyon, maaari mo nang pamunuan ang pamilya Cheng at ibalik sa pwesto bilang isa sa 7 dakilang pamilya. Ziming, hindi ka ba magmamadaling magpasalamat? Pinuno ng lungsod. Salamat po, Panginoon. Kumusta na? Magmadali ka at pumunta sa Qingyun Sect para magsanay. Ama, paano naman kayo? Kailangan pang magpagamot ang aking ama sa palasyo ng pinuno ng lungsod ng ilang panahon. Huwag mo akong alalahanin, magsanay kang mabuti. Ama, pinuno ng lungsod. Dapat akong magsanay ng mabuti. Hindi ko sasayangin ang inyong pag-asa. Alas na. Ang
Ang ibinigay ko lang sa'yo ay tanda ng isang utusan. Ni hindi ka makakapagtatag ng pundasyon, wala kang ang pagkakataong makapagsanay. May kakayahan pala siyang umabot sa pinakamataas na antas ng pagsasanay ng chi. Isang henyo na maaaring maging walang talo kahit walang itinatag na pundasyon. Nakikita ng kataas-taasang ito na ang iyong buto ay napakagaling. May anyo ng isang diwata. Nais mo bang sumunod sa akin sa daigdig ng mga diwata para magsanay? Daigdig ng mga diwata. Oo, gusto ko. Siyempre gusto ko. Kung gayon, sumunod ka sa akin. Hoy, ikaw sandali lang. Ang panghuhula mong yan, gusto mo pa rin akong lokohin? Hindi pwede. Batang hamak, ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Sumunod ka na lang ng masunurin sa akin pabalik sa daigdig ng mga immortal para magsanay. Ikaw. Wow, ito pala ang daigdig na... Panginoon. 3 taon nang pumapasok ang anak ko sa Qingyun sect. Kailan siya babalik? Nasaan ang Qingyun sect? Bagamat ang anak mo ay isang outer court disciple, hindi naman basta-basta makabababa ng bundok kahit gusto niya. Pero huwag kang mag-alala. Hintayin mo lang siyang magtatag ng kanyang pundasyon. Tiyak na magpapadala ako ng tao para sunduin siya. Panginoong Si. Isama mo na siya pabalik. Ang batang yon hindi na yan aayaw sa Qingyun sect habang buhay. At magiging drug slave mo lang siya habang buhay. Halika, ito ang goo-worm para sa araw na ito. Kainin mo. Sige. Tapos na. Sa wakas, nakumpleto na ng goo insect ang cultivation nito. Kainin mo na lang, makakalagpas na ako sa golden core. Lumitaw na naman ang demonyo. Sa Yunli City pa pala. Ama, gusto mo bang magpadala ako ng tao? Hindi na kailangang lumabas ng ama ko sa pagkakataong ito. Salamat sa basurang ito sa nakaraang 3 taon. Nakalagpas ako mula sa foundation building period patungo sa golden core. Kung ganito ang sitwasyon, ang ibang drug slave ay malamang hindi na matagal pang makakatiis. Mukhang napakahalaga ng lugar ng anak mo sa puso mo. Panginoon, may masama. Bakit ka ganyan kabalisa? Natuklasan ng pamilyang Maharlika na may mga practitioner ng magic arts sa lungsod natin. Si His Royal Highness the First Prince ang ipinadala para imbestigahan. Kakakumpleto ko lang ng cultivation. Nalaman na agad ng First Prince. Ang bilis naman. Kung gusto ng First Prince na hanapin ang taong ito na nagsasanay ng devil arts, edi bibigyan ko siya ng isang... Ang pag-practice ng mahika ay isang krimeng kapital, City Lord. Hindi ko maikumpisal ang kasalanang ito. Hindi mo ba naaalala kung sino ang iyong anak? Ipinadala mo ba ito sa Qingyun sect? Maaari ko siyang ipasok o kaya naman ay maaari mo siyang ipadala para mamatay. Kung kilalanin mo man ito o hindi, pag-isipan mo ng mabuti. City Lord. Pumunta ka sa Qingyun sect at kunin mo si Cheng Ziming para sa akin. Cheng Ziming. Matapos mamatay si Cheng Tianze, kailangan ng City Lord na ito ng bagong alilang gamot. Opo. Inatasan ako ng First Prince na maghintay sa iba't ibang angkan sa Yunli City. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ying Shui, ayaw mo pa ring sumama sa akin?
First Prince, pakiusap, bantayan ninyo ang inyong pananalita. Matagal na akong asawa ni Tianze. Yingxue, 20 taon na ang nakalipas. Hindi mo pa rin nakikita si Cheng Tianze, ang basurang yon. Kung handa kang sumama sa akin, bakit ka pa mananatili sa kasuklam-suklam na lugar na ito at magdusa? Tigilan mo ang pagpapanggap dito. Puta ka, paano ka nagsasalita? Nais makipag-usap sa iyo ng aking ama. At iyon ay isang malaking karangalan para sa iyo. Huang Chu, tumahimik ka. Yingxue, bagamat may kanya-kanya na tayong pamilya ngayon, ngunit kung iyon ang gusto mo, maaari pa rin kitang bigyan ng pangalan. Mamamatay ka dahil sa pusong ito. Kung hindi dahil sa iyo, paano nahulog ang aking pamilyang Cheng sa ganitong kalagayan? Matuwid noon ang basurang iyon, ngunit natalo ng aking ama. Ang pamilyang Cheng ay nahulog sa ganitong punto at iyon ay dahil sa kanilang sariling gawa. Matuwid ba iyon? Malamang ang First Prince ang pinakamahusay na nakakaalam. Hindi ko inaasahang aabot ito sa ganito. Mas gusto mo pa rin ang basurang ito. Sige, ipapaalam ko sa iyo ngayon. Ano ba talaga ang kalokohang ito? City Lord ng Yunli City. Narito ako. Upang lipulin ang mga basurang nagsasagawa ng mahika. Natuklasan mo na ba kung sino ang nagsasagawa nito? Uulat sa inyo, Your Royal Highness na First Prince, nakahanap ako ng isang nagsasagawa ng mahika. Ito ay si Cheng Tianze, ang basurang iyon. Dalhin mo siya para sa akin. Ano? Isang salot na gumagamit ng mahika ang taong ito. Sabi ko na nga ba kung bakit hindi ko siya nakikitang nagmimina sa nakalipas na 3 taon. May ganitong salot sa pamilya Cheng, si Cheng Tianze. Anong malas? Tianze, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Ikaw ba ang gumawa nito? Natalo na siya sa'yo. Nawalan na nga ng pwesto sa mga aristokratang pamilya, ang mga Cheng. Hindi mo pa rin ba siya palalayasin? Si Yingxue ang may kasalanan sa lahat ng ito. Gumamit siya ng masamang mahika at pinahirapan ng mga tao ng Yunli City. Krimen iyon na dapat parusahan ng kamatayan. Imposibleng magsinungaling ka. Napakabait na tao ni Uncle Cheng. Imposibleng gumamit siya ng mahika. Hindi mo alam ang alam ko. Roxy, huwag kang malinlang ng salot na ito. Wala silang magandang bagay sa pamilya Cheng. Unang prinsipe, ang aking pamilya Cheng ay nalulugmok na ngayon. Ngunit ang aming pamilya Cheng ay hindi nakakalimot sa aral ng mga ninuno. Ang bagay na ito tungkol sa paggamit ng mahika, tiyak na hindi magagawa ni Tianze. Tiyak na nagkakamali kayo. Matandang gago. Anong pagkakamali? Aminado na si Cheng Tianze ang salot na ito. Cheng Tianze, maaari ba kang umaming may sala? Alam kong hindi ka gumagamit ng mahika. Huwag kang aamin. Kahit sino ang manakot sa'yo, huwag kang aamin. Hindi ako. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, alam mo kung ano ang dapat mong sabihin at kung ano ang hindi. Ako ay gumamit ng mahika. Paumanhin anak, hindi na ako makakahintay sa pag-uwi mo ama. Ama. Pumutol sa kalawakan ng hanging espada. Immortal ba ito? Unang pagkakataon, ang pagitan ng mundo ng mga engkanto at ng mga tao. Mali pala ako. Hayaan mo na, gagamitin ko na lang ang aking kamalayan para makita kung nasaan ako. Tinatanggap ni Emperador Liang Juan ang pagdating ng mga immortal. Pong immortal, nais kong ialay ang lahat ng Liang upang maging baka at kabayo para sa inyo, para lamang sa inyong mga immortal. Ang dati kong sarili ay isang basurang hindi kayang tumuntong sa Foundation Establishment. Ngayon pagbalik ko kahit ang emperador ay yuyukod sa akin. Talagang ibang tao na. Gusto ko nang umuwi. Huwag kang mga bala. Nahanap ko na. Umuwi ka na. Baka naman taga-mundong ito ang Pong Immortal. Nagsanay ako ng masamang salamangka. Naniniwala ka na ba ngayon? Isa siyang dambuhalang nagsasanay ng masamang salamangka. Imposible, Cho Cheng. Tiyak na pinagbantaan siya. Roxy, alalahanin mo ang iyong katayuan. Ikaw ang aking nobya. Huwag kang makipag-usap sa napakasamang dambuhalang ito. Panaginip mo lang yan. Ako at si Ziming ay may kasunduan. Imposibleng pakasalan kita. Roxy, ang aming pamilyang yan kailan pumayag sa kasunduan mo kay Ziming. Ang kanyang ama ay isang dambuhalang nagsasanay ng masamang salamangka. Siya rin ay isang basura. Hindi kanya karapat-dapat. Tio Cheng, hindi siya dambuhala. Tiyak na pinagbantaan ninyo siya. Inamin niya lang kanina. Ang pagbanta kay Cheng Tianze, palagi niyang gawain yan. Nalinlang kayong lahat niya. Si Yingxue mismo ang umamin. Hindi mo ba ito pinaniniwalaan? Tianze, sabihin mo sa akin hindi totoo yan. Paano mo nalaman ang pagsasanay ng masamang salamangka? Nagsasalita ka ba? Cheng Tianze, sagutin mo ako. Yingxue, huwag mo akong sisihin. Kung sasabihin ko ang totoo, baka hindi na mailigtas ni Ziming ang kanyang buhay sa Qingyun sect. Maaaring lipulin pa ang buong pamilyang Cheng. Yingxue, nagsanay ako ng masamang salamangka. Talagang totoo. Hindi totoo yan. Hindi ikaw yan.
Sa lahat ng mga taong ito, napakarami mong tiniis para sa pamilya. Para ba ito sa pamilya? Para kay Ziming? Tumahimik ka. Sinabi ko na sa'yo nagsanay ako ng masamang salamangka. Huwag mo na akong tanungin pa. Sinampal mo ako, bakit ganito? Lahat ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi rin ako mawawalan ng martial arts at napilitang magsanay na lang ng masamang salamangka. Paano naging ganitong klaseng tao si Tito Cheng? Tianze, nababaliw ka ba? Alam mo ba kung gaano kasama ang panggagaway at kung anong sakuna ang dadalhin nito sa pamilya natin? Pamilya, napakatagal ko nang kinamumuhian ang pamilyang ito. Kung hindi lang dahil sa iyo, matagal na sana akong naging mahusay na salamangkero. Cheng Tianze, hayop ka. Hindi ka karapat-dapat na maging miyembro ng angkan namin. Gusto kong kumatawan sa mga ninuno ng angkan ng Cheng para itaboy ka sa angkan. Pasensya na, Ying Shui. Kailangan kong lumayo sa iyo. Hindi ko pwedeng idamay ang pamilya. Idamay ang anak ko. Ying Shui, naniniwala ka na ba ngayon? Hindi lang 1 o 2 araw nang gagaway si Cheng Tianze. Noon pa pinahiya ko siya dahil sa panggagaway niya. Kung hindi lang dahil sa pagtingin ko sa'yo, pinatay ko na siya noon pa. Nanggagaway ka pala. Ang tagal naming nagtiwala sa'yo. Napakahalaga sa akin ng pamilya mong Cheng. Pinagsikapan mong ipadala ang anak mo sa Qingyun sect para magsanay. Gusto kong tulungan ang pamilya mong Cheng na makabalik sa pwesto ng 7 dakilang angkan. Akala ko ba'y nanggagaway ka pala? Kainis. Dapat patayin. Dapat patayin. Halika. Sunugin sa istaka. Opo. Purpura mula sa silangan. Ito ay tanda ng mabuting kapalaran. Hindi ko inaasahang ang pagpatay ko sa demonyo ng prinsipe ay may kasamang tanda ng mabuting kapalaran sa langit. Cheng Tianze, mukhang hindi matanggap ng Diyos ang masasamang gawa mo. Cheng Tianze, tunay kang makasalanan. Alisin natin ang dumi mong ito. Ito ay swerte ko. Ito ay swerte ng mundo. Si Cheng Tianze ay may mabigat na kasalanan. Hindi siya katanggap-tanggap sa langit at lupa. Sunugin ang duming ito. Sunugin ang duming ito. Sino ang papatay sa ama ko? Ziming. Sino ang nagutos sa'yo na bumalik? Bumalik ka na agad sa Qingyun sect. Sino ang gustong pumatay sa aking ama? Ama, ano ang nangyayari? Ikaw pala ang anak nitong basura. Talagang basura rin pala. Sino ka? Ziming, huwag kang magpakawala ng galang sa unang prinsipe. Unang prinsipe Singan, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit mo pinatay ang aking ama? Basura ang iyong ama. Nagsanay ng masamang mahika. Kasalanang napakabigat. Nagsanay ng masamang mahika? Ziming, hindi rin ako naniwala. Pero inamin mismo ng iyong ama. Pinatay pa ang iyong ina. Kuya Ziming, hindi yan totoo. Tinakot nila si Uncle Cheng. Kaya lang inamin ni Uncle Cheng. Kayo sabi niyo ang aking ama ay nagsanay ng masamang mahika. May ebidensya ba? Inamin niya mismo. Anong ebidensya pa ang gusto mo? Hindi yan. Ama, pasensya na. Huli na ako. Mula ngayon, wala nang makakasakit sa'yo. Ziming, hindi ka dapat bumalik. Hindi ko kailangan ng Bakit ganun? Ziming, magsanay kang mabuti. Bilang iyong ama, nagsanay ako ng mahika. Nararapat sa parusa. Ama, hindi ka talaga nagsasanay ng mahika. Bakit mo inamin ang kasalanang ito? Ilang beses na bang sinabi ng tatay mong gago yan? Nagsanay lang siya ng mahika. Hindi mo ba naiintindihan? Kung magpapatuloy ka ng ganito, mag-ingat ka, parurusahan kita ng parehong kasalanan. Ziming, bumalik ka agad. Nagsanay ng mahika ang tatay mo. Gusto siyang patayin ng unang prinsipe. Wala tayong magagawa. Ngunit ikaw ang pag-asa ng ating pamilya, Cheng. Mangyaring huwag hayaang may mangyari. Ziming, dapat kang bumalik. Hindi natin kayang talunin ang unang prinsipe. Cheng Ziming, ang tatay mo, isang gago, ay napatunayan na. Gusto mo bang magpakamatay sa kahihiyan upang iligtas ang isang nagsasanay ng mahika? Hindi karapat-dapat iligtas si Cheng Tianze. Karapat dapat sunugin ang gago na ito. Maglakas loob kang agawin ng babae sa akin. Cheng Ziming, kapag nakita mo ng sarili mong mata ang pagkamatay ng tatay mong gago, mamamatay ka rin. Ziming, umalis ka na agad. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ama, bakit? Hindi ka nagsasanay ng mahika. Bakit ka nagamin ng kasalanan? Naintindihan ko na. Niloloko mo lang ang tatay ko para makasuhan ng pagsasanay ng mahika. Ano naman kung nagsanay ng mahika ang tatay ko? Ang mga Diyos at demonyo ay parehong iginagalang. Basta't hindi ka gumagawa. Ziming, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Cheng Ziming, ano ba yan? Pinagsasama ang mga Diyos at demonyo? Gusto mo bang mamatay? Alam mong gumagamit ng masamang kapangyarihan ang tatay mo. Pinilit mo pa ring iligtas. Talaga nga. Anong klaseng ama siyang anak? Kawangis mo ang tatay mo. Pareho kayong basura. Hindi gumamit ng masamang kapangyarihan si Tio Cheng.
Hindi pa sapat na binintangan mo si Tio Cheng, si Ziming pa ang gusto mong pagbintangan? Roxy, huwag kang manghimasok para sa basurang yan. Ziming, hindi pa nakatatag ng pundasyon ang lakas mo. Bakit mo pa iniligtas ang tatay mo? At saka, gumagamit siya ng masamang kapangyarihan. Bakit mo siya ililigtas? Lolo Sing-an, tumigil ka na. Kahit gumamit man ng masamang kapangyarihan ng tatay ko, ililigtas ko pa rin siya. Sinubukan nilang patayin ang tatay ko, hindi ganoon kasimple yon. Sige, dahil gusto mong mamatay, tutulungan na lang kita. Huwag niyo pong saktan si Kuya Ziming. Yan, Roxy. Ngayon pa, pinagtatanggol mo pa rin ang basurang ito. Sa paningin mo ba, hindi ako makakapantay sa kanya? Hindi siya basura. Diba, Budi? Yan, Roxy. Kung ginagawa noon mo kamahal si Cheng Ziming, pagbibigyan kita. Ay, hintayin mong mapatay ko muna ang maliit na basurang ito at maputol ang ulo niya gawing inodoro at ilagay sa kwarto natin para araw-araw mong makita. Hindi ganoon kadaling patayin ako. Amo. O magalanggam na tulad nila, hindi mo na kailangang asikasuhin. Poong Ginoo, gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa mga langgam na ito. Masyado kang magaling para sa kanila. Sige, sa iyo na ang bahala dito. Isang maliit na espiritong soro. Dapat pa bang paglaanan ko ng pansin? Bagamat bata pa ang kanyang kamahalan, lampas na siya sa rurok ng lakas sa yugto ng pundasyon. Ikaw, maliit na Soro, paano ka nangahas na kalabanin ang kanyang kamahalan? Ziming, huwag kang gumawa ng kalokohan. Magbalik ka na agad sa Qingyunzong, Ziming. Hindi ka paganap na lumalaki. Hindi mo pa kalaban ang unang prinsipe. Huwag kang magpadalos-dalos. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. May sarili akong pagtataya. Ziming, ang cute-cute mo talaga. Hindi ko lang alam kung malakas ka ba. Hindi ako isang maliit na Soro. Ako ay ang Tianhu. Kayang-kaya kong patayin ang mga hamak na nilalang na ito. Ang Tianhu ay isang banal na hayop. Sa buong dakilang Liang, tanging ang puno ng Qingyun sect lamang ang may ganoon. Isang maliit na espiritong Soro, nangahas kang tawagin ang iyong sarili bilang Tianhu? Ama, huwag na kayong makipag-usap pa sa taong ito. Kapag napapatay ko na ang espiritong Sorong ito, papatayin ko rin ang maliit na basurang ito. Kayong mga taong walang malayong pananaw, gusto ko ring labanan ang Sorong ito. Ang maliit na espiritu ng Soro na ito, bakit mo ako kayang talunin ng ganong kadali? Kung hindi lang sa ayaw pumatay ni Benhu ngayong araw, matagal ka ng patay langgam. Ang galing talaga ng Qingyun sect basura mula sa panahon ng pagpapalago ng Qi. Mayroon pa palang kakumpetensya nito ang isang halimaw na nasa rurok ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Ano? Ang basurang ito ay isang disipulo ng Qingyun sect? Ang Qingyun sect ang pinakamalaking sekta sa teritoryo ng Dalang. Mas malakas pa ito kaysa sa maharlikang pamilya ng Great Liang. Disipulo ng Qingyun sect. Ang puno ng Qingyun sect ay isang antas na mas malakas kaysa sa aking ninuno ng Great Liang. Kung ang batang ito ay talagang isang pangunahing disipulo, kahit ako ay hindi basta-basta makakapatay sa kanya. Mangyaring mapanatag, iyong kamahalan. Ang basurang ito ay hindi maaaring maging pangunahing disipulo ng Qingyun sect. Ang ibinigay ko lang sa kanya ay tanda ng isang tagapaglingkod. Kahit gaano pa siya katalino, 3 taon lang, imposibleng umakyat sa posisyon ng isang pangunahing disipulo. Panilit Marsin na dumi na ito ay basura lang sa pagsasanay ng Qi. Kahit pumasok ka sa Qingyun sect, basura ka lang din. Cheng Zimian, kahit may protection ka ng mga halimaw ng Qingyun sect, wala kang karapatang magwala sa aking sinag. Dahil sa respeto sa Qingyun sect, umalis ka na ngayon. Pwede kitang palayain. Kung magpupumilit ka pa, huwag mong sisihin ang prinsipe kong ito. Kung maging walang awa ako sa iyong mga tauhan. Ano ba ang Qingyun sect? Kung papayagan ng amo kayang-kaya kong wasakin ang mundong ito. Sino ang may lakas ng loob na humadlang sa akin ngayon? Ang lalim ng hininga mo. Cheng Ziming, huwag mong isipin na may suporta ka ng Qingyun sect. Ang prinsipe na ito ay hindi maglalakas loob na galawin ka. Ziming, huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na, matanda na ako. Wala na akong silbi. Bata ka pa. Hindi ka dapat mamatay dito. Tatay, hindi kita iwan ngayon. Ziming, kahit para sa pamilya, hindi mo rin ako maililigtas. Nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa akin? Kung ililigtas mo ako, wala nang pag-asa ang ating pamilya na muling magbangon. Tatay, sa lakas ko ngayon, sapat na para buhayin muli ang pamilya. Hindi lang muling mabubuhay ang ating pamilya, kundi makakabalik pa sa pwesto bilang isa sa 7 dakilang pamilya. Gagawin kong muli ang Cheng family na pinuno ng 7 pangunahing pamilya. Pinuno ng 7 pamilya? Cheng Ziming, basura ka lang sa panahon ng Qi training. Saan mo nakuha ang tiwalang magsabi ng ganyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Cheng Ziming, alam kong sinusubukan ng pamilya mong ibalik ang kanilang dangal. Maraming pagsisikap, pero malayo pa ang iyong lakas. Kung aalis ka ngayon, may pag-asa ka pang mabuhay. Pero kung magpupumilit ka, baka wala ng Cheng family sa Great Liang na ito. Anong pinag-uusapan niyo sa basurang to? Kung naghahanap siya ng kamatayan, hayaan mo siyang mamatay. Gusto nila akong patayin, pero hindi pa kayo karapat-dapat.
Gusto kitang iligtas, pero sa tingin ko ngayon, sayang, aking alipin ng droga. Kung ipipilit mong mamatay, huwag mong sisihin ang City Lord na ito sa Panginoon ng lungsod, pinag-alagaan mo ang aking ama at ipinadala pa niya ako sa Qingyun Sect para magsanay. Ayaw kitang makipaglaban. Tama. Hindi niya alam na ang ama niya ay aking alipin sa droga. Ngayon, mukhang binigyan niya ako ng isang token lang ng isang hamak na disipulo. Parang hindi naman siya gaanong nag-aalala. Kaya mukhang may pag-asa pa akong mapanatili ang aliping ito sa droga. Cheng Ziming, pagkatapos ng lahat, ang inyong angka ng Cheng ay miyembro rin ng aking Yunli City. Ayaw kong makipag-away ng husto sa iyo. Ngunit ang pagsasanay ng iyong ama sa mahika ay naging katotohanan na. Bilang alkalde, kailangan kitang pigilan. Panginoon ng lungsod, ang aming angkan ng Cheng ay narito sa Yunli City ng maraming taon. Laging naging mapayapa. Ang iba, hindi alam. Hindi mo ba alam? Magsasanay ba sa mahika ang aking ama? Alam kong sabik kang iligtas ang iyong ama. Ngunit ang pagsasanay ni Cheng Tianze sa mahika ay isang krimeng may parusang kamatayan. Pakinggan mo ang payo ko. Umuwi ka na. Pagkamatay ng iyong ama, tutulungan kitang alagaan ang angka ng Cheng. Panginoon ng lungsod, tumigil ka na sa pagsasalita. Dapat kong iligtas ang aking ama ngayon. Kung ipagpapatuloy mong hadlangan ako, hindi ako aatras. Kung ganun na nga, huwag mong sisihin sa akin kung masyadong matindi ang tama. Dahan-dahan lang. Huwag mong saktan ang Panginoon ng lungsod. Huwag kang mag-alala, amo. Paano nangyari yon? Kahit na sinadya kong itago ang kapangyarihan, nasa kanya pa rin ang lakas ng Golden Core Realm. Bakit siya madaling natalo ng maliit na Zoro na ito? Panginoon ng lungsod, panalo o talo, hindi na kailangang magpatuloy pa. Hindi ba't ang basurero na ito ay core disciple ng Qingyun Sect? Bakit napakalakas ng halimaw sa tabi niya? Ang batang ito ay mabilis palang umakyat sa Qingyun Sect. Walang itinatakda, si Tianze ay dapat mamatay. Kung hindi, ipaalam kay Cheng Ziming ang ginawa ko sa kanyang ama. Tapos na ako. Ama, narito na tayo. Hindi pwedeng umalis si Ziming. Bakit napakalakas ng mga halimaw sa paligid ni Ziming? Malamang siya ay napapahalagahan din sa Qingyun Sect. Hintayin nating lumaki siya. Ang aking pamilyang Cheng ay maliligtas. Hindi ko dapat idamay si Ziming? Hindi. Bakit? Nagsanay ako ng mahika, nararapat sa parusa. Cheng Ziming, kahit na mayroon kang malakas na halimaw na nagbabantay, ang pagsasanay ng mahika ay isang bawal. Ang buong katawan ko ay papatay sa kanya. Gusto mo bang maging kaaway ng buong liyang? Kahit iligtas mo ang aking ama, ikaw ay magiging kaaway ng buong liyang. Hindi maliit ang tono, ngunit ikaw isang langgam ay may karapatang magsabi ng ganyang salita? Cheng Ziming, kahit iginagalang ka sa Qingyun Sect, ngunit ang iyong ama ang unang nag-practice ng mahika. Kung papatayin mo siya, ang Qingyun Sect ay magsasaya pa. Kung muling makikialam, papatayin kita. Wala namang masasabi ang Qingyun Sect. Ziming, huwag kang sumalungat sa panganay na prinsipe. Noong hindi pa bumabagsak ang aming angka ng Cheng, hindi nila kayang tapatan ang panganay na prinsipe. Ngayon, lalo mong hindi kayang kalabanin ang panganay na prinsipe. Ikaw ang huling pag-asa ng aming angka ng Chen. Huwag kang padalos-dalos. Ziming, hindi mo ako kailangang alalahanin. Ang inyong kamahalan, nagkamali kami. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Tulong! Cheng Ziming, huwag mong isiping dahil may suporta ka ng Qingyun Sect ay makakalaban mo na ako. Ang iyong ama ay nag-practice ng mahika. Gusto ko siyang patayin. Hindi rin makikialam ang Qingyun Sect. Naghahanap ka ng kamatayan. Ziming, huwag ka nang sumulong. Gusto mo bang mapahamak ang buong angka ng Cheng? Ama. Cheng Ziming, ang iyong ama ay nag-practice ng mahika. Nararapat siyang parusahan. Kung maglalakad ka pa ng isang hakbang, papatayin kita ng prinsipe kong ito. Ang Qingyun Sect ay sasang-ayon lamang. Ni hindi mo nga ako kayang talunin, gusto mo pang patayin ang aking amo? Ang mga halimaw ng Qingyun Sect ay talagang pambihira ang lakas. Ngunit isa ka lamang halimaw. Mayroon akong mga mandirigma na makakapagpasuko sa iyo. Ano ang Qingyun Sect? Sino ang may karapatang magpasuko sa akin? Ni hindi nga ang Qingyun Sect, kahit pa ang lahat ng makapangyarihan sa mundong ito, maliban sa aking amo ay walang kayang tumapat sa akin. Kahit isang hamak na halimaw ay nangahas na magsalita ng pabulyaw. Talagang hindi kita kalaban. Ngunit ang aking dakilang ninuno ay pangalawa lamang sa pinuno ng Qingyun Sect. Sa harap ng aking mga ninuno, wala kang magagawa kundi sumuko. Ano ang isang hamak na Great Liang Ancestor? Kahit pa ang buong mundo ang gustong pumatay sa aking ama, hindi ako susuko kailanman. Sana'y ganyan ka pa rin kapanga sa harap ng mga ninuno. Sino ang nangahas na lumapastangan sa aking Dalian Guwei? Kilalanin ang mga ninuno. Siya ang ninuno ng dakilang liyang. Hindi ba ito ang binigyan ng master ng immortal na enerhiya? Cheng Ziming, kahit na may protection ka ng halimaw ng Qingyun Sect, ay hindi ito gaanong mahalaga sa harap ng aking dakilang ninuno ng liyang. Lumuhod ka agad. Cheng Ziming, ang pagsasagawa ng demonyong sining ng iyong ama ay kahihiyan para sa akin. Ikaw, bilang anak niya, ay hindi nahihiya.
at umaasa pa sa proteksyon ng mga halimaw. Nangahas pang agawin ang lupain. Ito ay paglaban sa aking batas, krimeng may parusang kamatayan. Ako ang nagsasagawa ng demonyong sining, walang kinalaman si Ziming. Ako ay handang maparusahan. Pakiusap, hayaan mo si Ziming. Paulit-ulit na hinamak ni Cheng Ziming ang aking batas. Kung palalayain siya, nasaan ang aking dakilang autoridad ng Liang? Punong lungsod, pakiusap, mamagitan ka para kay Ziming. Palayain si Ziming. Cheng Tianze, ikaw, isang manggagawa ng demonyo. Gusto mo pa akong mamagitan para sa'yo? Punong lungsod, nangako ka sa akin na aalagaan si Ziming. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang matandang ninuno ay hindi lamang nagsasagawa ng mahika, kundi naninirang puri pa sa mababang opisyal. Sa palagay ng mababang opisyal, dapat siyang pugutan agad ng ulo. Ninuno ng dakilang Liang, kung mangahas kang patayin ng aking ama, gigibain ko ang buong Liang mo. Anong lakas ng loob mong mawalan ng respeto? Ang lakas ng loob, hindi... Diyos na tagapag-ingat, siya ang Diyos na tagapag-ingat. Lumang ninuno, basura lang siya noong nasa yugto ng pagpipino. Paano siya naging Diyos? Ang lumang ninuno ay nakababatang kamag-anak ng aking lungsod ng Yunli. 3 taon na ang nakalipas, basura pa rin siya sa yugto ng pagpipino. Paano siya nagbago sa ganoong ikling panahon at naging isang mataas na Diyos? Ang aking Panginoon ay hindi lang isang Diyos, kundi ang pinakamakapangyarihang Diyos sa buong mundo. Diyos na makapangyarihan. Sa loob lang ng 3 taon? Paano napabilis ang pag-unlad ni Ziming? Ano ang antas ni kapatid na Ziming na Diyos na makapangyarihan? Walang kinalaman sa antas yon. Ang pinakamahusay na Diyos sa mundo lamang ang maaaring magtaglay ng titulong Diyos na makapangyarihan. Imposible iyon. Si Cheng Ziming ay isang basura sa yugto ng pagsasanay ng Qi. Wala siyang kasing tanda ko. Paano siya naging Diyos? At isa pang Diyos na makapangyarihan, lumang ninuno, nagkakamali ka, hindi ba? Mayroon bang Diyos na wala pang 20 taong gulang? Wala, ngunit nakita ko ng sarili kong mga mata ang pagbaba ng Diyos. Paano magiging peke iyon? Ang kapangyarihan ng Diyos na tagapag-ingat ay hindi mo dapat pagdudahan. Diyos, magpakahinahon ka. Ang mga inapo kong ito ay hindi nauunawaan ang iyong reputasyon. Nagkasala sila sa iyo. Mangyaring patawarin mo kami. Ano? Ang nakaraan ni Ziming, kalimutan mo na. Ngayon matagumpay na ang iyong pagsasanay. Ang kailangan ay ibalik ang aking pamilyang Cheng sa pwesto ng 7 dakilang pamilya. Pero tatay, sige, makinig ka sa iyong ama. Ngayon, uwiin ko na si tatay. May masasabi ka pa ba? Siyempre wala. Walang itinakdang paglalakbay si Tianze para magsanay ng salamangka. Hindi mo siya pwedeng palayain. Tumahimik ka. Anong ebidensya meron ka? Na mapapatunayang nagsanay ng salamangka ang ama ni Xiangxian? Xiaoxian, umalis ka na. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka sa hinaharap. Narito ako anumang oras. Tayo na rin. Tapos na talaga. Isipin mo 3 taon lang, nakamit ni Cheng Ziming ang ganito kalaking kapangyarihan. Kung malaman niya ang ginawa ko sa kanyang ama, tiyak na mamamatay ako ng napakasakit. Hindi kay... Tatay, hindi isang araw o 2 lang nagmula ang pinsala mo. Anong nangyari sa nakaraang 3 taon? Bakit may gustong magparatang sa iyo? Ayos lang ako pero ikaw, nagsisinungaling ka lang ba sa akin kanina? Hindi mo pa naitatag ang iyong pundasyon. Bakit isang immortal? Huwag kang mag-alala, sir. Espesyal ang pangangatawan ng aking amo. Kahit hindi magtatag ng pundasyon, walang tatalo. Ziming, sabihin mo ang totoo sa iyong tatay. Nag-practice ka ba ng ilang mahikang kapangyarihan? Ziming, ikaw ang pag-asa ng aming pamilya Cheng. Kahit na para sa muling pagbangon ng pamilya, hindi ka rin dapat magkamali ng landas. Oo, Ziming. Tatay, inay, huwag kayong mag-alala. Hindi ako nag-practice ng mahika. At ang muling pagbangon ng aming pamilya Cheng ay malapit na. Panginoon ng lungsod, galing po ako sa Qin Yun Sek. Panginoon ng lungsod, ikaw ay... Wala, mag-empake ka na lang. Sa halip, ang taong ito sa tabi mo ay... Siya si Renxian mula sa Qin Yun Sek. Elder Ren. Mga tao ng Qin Yun Sect, para kaya sa batang iyon na si Cheng Ziming. Elder Ren, narito ka ngayon para sa usapin ni Cheng Ziming. Oh, tama. Elder Ren, talagang hindi ko alam noon si Cheng Ziming ay isang disipulo ng sektang Qin Yun. Kay laking kasalanan, patawarin mo ako. Disipulo sa looban ng sektang Qin Yun. Punong lungsod. Nagkakamali ka ba? Mali ba? Isa ba siyang pangunahing disipulo? Ang aking sektang Qin Yun ay walang Cheng Ziming sa lahat.
Walang ganoong tao, ngunit kung hindi siya disipulo ng sektang Qingyun, bakit may ganoong lakas? At tinatawag siyang Panginoong Immortal ng mga ninuno ni Dalang. Panginoong Immortal. Kung gayon, nakita mo na ang Immortal na ito na kumilos. Hindi, ngunit ang mga halimaw sa paligid niya ay nakipaglaban, pambihirang lakas, tinatawag din niyang sarili na Tianhu. Tama. Ang aking Tianhu mula sa sektang Qingyun ay kamakailan lamang umalis sa sektang Qingyun na nawawala. Sa tabi niya, si Cheng Ziming, 80% ay ang aking Tianhu ng sektang Qingyun. Ngunit kahit na ganon dakilang ninuno ng Liang, bakit mo tinatawag na immortal ang basurang Cheng Ziming na iyon? Ang Sky Fox ay ang pangitain ng masasayang ulap. Napapalibutan ng masasayang ulap. Normal lang iyon. Hindi na nga lang. Ang fox sa aking asul na ulap ay malapit ng lampasan ng pangalawang buntot na kaharian. Ang pangitain ng masasayang ulap ay mas halata. Naintindihan ko, buwisit. Muntik na akong Sinasabi mo bang peke ang immortal ni Cheng Ziming? Si Cheng Ziming, ang basurang ito, ginamit ang Tianhu para linlangin ang ninuno, karapat dapat mamatay. Ang paigyasin ng immortal ang aking nakita ng sarili kong mga mata. Nag-aalinlangan ka ba sa akin? Hindi mangahas. Dakilang Liang ninuno. Siya si Cheng Ziming ay umalis sa Qingyun sect ng 3 taon. Paano siya naging immortal sa panahong ito? Ang mga pangitaing nakapalibot sa kanya ay dala na ng aking Zong Tianhu. Naintindihan ko ang pamilya Cheng. Kahit na ang talino ni Cheng Ziming, mas malakas kaysa sa kanyang basurang ama. Hindi ito magiging sa loob lamang ng 3 taon. Masira papunta sa kaharian ng mga immortal. Kung ito ay tulad ng sinasabi mo, si Cheng Ziming ay hindi isang immortal. Ngunit ang lakas ng Tianhu ay isang bagay na hindi natin kayang hawakan. Elder Ren, dahil sinabi mo na ang Tianhu ay pag-aari ng iyong Qingyun sect. Kung gayon, mayroon kang paraan upang harapin ito. Siyempre. Ang aming Qingyun sect ay hindi tulad ng iyong malalaking sinag. Kahit isang hayop ay natatakot. Kung hindi dahil sa iyong Qingyun sect na hindi masusing tiningnan ang Tianhu, paano maaring mangyari ang kasalukuyang situation? And saan parang by-road ng Qingyun sect? Bago umalis, binigyan ako ng sect master ng isang set ng mga formasyon. Kapag tumapak ang Tianhu dito, Ziming, hindi ako nananaginip, di ba? Ang pamilya nating Cheng ay tunay ngang bumalik sa pwesto ng 7 dakilang pamilya. Lolo Xingan, syempre hindi ito panaginip. Panahon na para bawiin ang lahat ng nawala sa pamilyang Cheng. Pamilyang Cheng, sumama ka sa akin pabalik sa lumang bahay ng pamilyang Cheng. Sige. Master, abala ka sa pagbangon ng pamilya. Hindi mo muna ako kailangan ngayon. Maglilibot lang muna ako. Oh, pero huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, Master. Talagang hahanapin ko ang salarin na nagpakanalaban sa Master. Pamilyang Cheng. Sa wakas, nakabalik na ako. Ama, kailan natin ito gagawin? Sandali lang, ang tanging maaasahan ng basurang ito kapag Ito ang lasa ng prutas na pulang puso. Hindi ko inasahang may ganitong prutas sa mababang daigdig. Hayabs, bed and pain know it? huwag kang mag-alala. Normal lang yan. Mahirap tanggihan ni Tianhu ang tukso ng prutas na pulang puso. At higit pa, ngayon si Tianhu ay nagbabagsak ng balakid. Kritikal na sandali, tiyak na tatapak siya sa formasyon. Naloko si Tianhu ay naloko. Kailan pa nabigo ang plano ng aking Qingyun sect? Tianhu, alam ko na kung saan ka pupunta ngayon. Si Tianhu ay nakulong. Cheng Ziming, tingnan natin kung sino pa ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Pagkatapos ng 20 taon, ang aking pamilyang Cheng ay bumalik na rin sa wakas. Oo, sa wakas nakabalik na. Nakita ninyong lahat ang mga ninuno ng pamilyang Cheng. Ang aking pamilyang Cheng ay bumalik na sa pwesto ng 7 dakilang pamilya. Bumalik sa pwesto ng 7 dakilang pamilya.
Ang inyong Cheng Ziming, isang walang kwentang tao ka na umaasa lang sa mga espiritu na hayop. Anong karapatan mo para pangunahan ang pamilya Cheng sa pagbangon? Ikaw na naman? Bakit ba laging sumusunod? Roxy, tama na ang kalokohan. Ikaw ang nobya ng kanyang kamahalan ng emperador. Palagi kang kasama ng pamilya Cheng. Ano ba yan? Ayokong pakasalan siya. Ngayon ang araw ng pagbangon ng aking pamilyang Cheng. Ayokong makipag-away sa iyo. Kung aalis ka na ngayon, pwedeng kalimutan na natin ang nakaraan. Pero kung ipipilit mo pa, huwag kang magalit kung magaspang ang trato ko. Iyaw mong gawin. Sa tingin ko, hindi mo nga kaya. Cheng Ziming, sinabi sa akin ng mga elder ng Qingyun Sect ang totoo. Hindi ka naman talaga nagpunta sa Qingyun Sect para magsanay, gago ka. Hindi ka isang diwata. Anong Ziming? Hindi ka nagpunta sa Qingyun Sect para magsanay? Ama, hindi po ako nagpunta sa Qingyun Sect. Pero ang pagbangon ng aking pamilyang Cheng, hindi kailangan ng Qingyun Sect. Cheng Ziming, tumigil ka sa pagyayabang. Huwag mong isipin na dahil may kasunod na Tianhu at may kakaibang pangitain sa paligid mo, ay diwata ka na talaga. Nakulong ang Skyfox. Isang walang kwentang tao ka lang sa refining stage. Nakulong ang Skyfox. Anong ginawa mo? Anong ginagawa? Siyempre, ibinabalik lang sa orihinal na may-ari. Ikaw mismo ang naghahantad sa sarili mo sa kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng away. Hindi natin kayang talunin ang Tianhu, pero... Ang information dito Tianzong talagang epektibo ito. Nahuli nito si Tianhu ng isang bagsakan. Siyempre, masamang tao ka, umalis ka sa Qingyun Sect ng palihim. Alam mo ba kung ano ang kasalanan? Sino ka ba? Ano ang Qingyun Sect? Magkakilala ba tayo? Anong lakas ng loob mong magsalita ng kalokohan? Matagal kang pinalaki ng Qingyun Sect. Nakalimutan mo na. Mali ang tao na hinahanap mo. Ang iyong Qingyun Sect ay hindi karapat-dapat na pasunurin ako. Tanging isang malakas na Panginoon, tulad ng aking Panginoon, ang karapat-dapat na maging Panginoon ko. Ang sama mo, wala kang respeto. Tingnan mo, hindi ka sasama sa akin ng masunurin. Tianhu, si Cheng Ziming ay isang basura lamang sa panahon ng pagpino ng gas. Ikaw ang Tianhu ng Qingyun Sect. Bakit mo pinoprotektahan ang ganoong mahina? Anong lakas ng loob mong insultuhin ang iyong Panginoon? Alam mo ba kung sino ang Panginoon? Hindi mahalaga kung sino siya. Dahil malapit na siyang maging patay na tao. Anong gusto mong gawin sa Panginoon? Patayin siya, syempre. Patayin ang aking Panginoon. Karapat-dapat ka rin, insultuhin mo lang ang Panginoon. Sapat na para patayin ka ng 1,000 beses. Ano ang mahina kung wala ang iyong proteksyon? Kahit sinong alagad ng aking Qingyun Sect ay maaaring durugin siya hanggang mamatay. Tianhu, naghihintay ka pa rin ng masunurin sa formasyon. Maghintay ka sa parusang kamatayan para sa basurang iyon. Talaga bang akala mo na ang teknikong ito ng pagbasag ng formasyon ay makakapigil sa Tianhu na ito? Hindi namin kaya ang Tianhu. Hindi ka kaya? Huwag kang mag-alala, Roxy. Hindi niya ako kayang saktan. Sayang lang yan sa panahon ng pagsasanay sa Hui. Malaki ang boses mo Pero yung Tianhu na inaasahan mo, nakulong na namin. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ziming, totoo ba ang sinasabi nila? Mabibigo ba talaga ang pagsisikap ng pamilya nating Cheng? Tatay, kahit wala ang Tianhu, hindi pa rin nila ako kaya. Okay lang na lokohin mo ang pamilya mo sa mga salita ni Cheng Ziming. Huwag mong sarilihin ang panloloko. 3 taon na ang nakalipas, hindi ka pa rin nakalusot. 3 taon na ang nakaraan, nasa pagsasanay ka pa rin sa Qi. Anong lakas mo? Wala ang Tianhu, ano pa ang meron ka? At ako, kung gusto mong saktan si Ziming, daan ka muna sa akin. At ako, kahit humina na ang pamilya naming Cheng, nandito pa rin ang dugo. Kung maglakas loob kayong apihin si Ziming, kailangan niyong tanungin kung papayag ang pamilya Cheng. Hindi papayag ang pamilya nating Cheng. Hindi. Pamilya Cheng. Isang pamilyang bumagsak na sa pagmimina. Akala mo talaga isa kayo sa 7 dakilang pamilya? Saan nanggaling ang tiwala mo para magsalita ng ganyan? Kung gusto mong mamatay, sasamahan kita sa daan patungong Huangquan para maging magkasama tayo. Maraming salamat. Pinahahalagahan ko ang kabutihan ninyo. Pero para harapin ang mga matatandang ito, sapat na ako mag-isa. Si Cheng Ziming, wala ang Tianhu. Ikaw na langgam. Wala kang ibang pupuntahan kundi ang kamatayan. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung sino ang langgam. Naglakas loob kang
Paano mo nagawa yon? Hindi ba't nakulong ka ng formasyon ng Qingyun sect? Paano ito nandito? Ang hamak na pormasyon na yon ay gustong ikulong ako sa aking panaginip. Ano na ang gagawin ng Aman ngayon? Sa lakas natin, hindi talaga tayo kalaban ng Tianhu. Tianhu, ikaw ay isang immortal na hayop ng Qingyun sect, makapangyarihan at may malakas na background. Bakit mo pa pinoprotektahan ang basurang ito? Basta't huwag mo lang kaming hadlangan, kukunin ko ang 10 piraso ng likas na materyales at kayamanan mula sa dakilang liang. Bilang handog sa iyo. Ang mga langgam na yan ng inyong Qingyun sect, anong karapatan meron kayo para maging amo ng lobong ito? Kahit kayong mga dakilang liang ay wala ring karapatang sumamba sa lobong ito. Tianhu, ang aking Qingyun sect ay nag-alaga sa iyo ng napakaraming taon. Napakawalang utang na loob mo. Sinira mo ang pormasyon ng aking Qingyun sect dahil sa basurang ito. Nasabi na ng lobong ito ang lahat. Ang lobong ito ay hindi ang Tianhu ng inyong Qingyun sect. Katawa-tawa sa mundong ito. Sino ang nakakaalam na ang aking Qingyun sect ay may Tianhu? Ang tanging aking Qingyun sect lamang ang may karapatang magkaroon ng Tianhu. Ikaw, na nasa mundong ito, maaari lamang maging Tianhu ng aking Qingyun. Sabi ng matanda, Tianhu, dapat mong malaman, ang Panginoon ng sekta ng Qingyun ay ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Isang hakbang na lang ang layo sa pag-akyat sa daigdig ng mga diwata. Kung magpupumilit ka, mag-ingat ka at papatayin ka ng Panginoon ng sektang yan. Basurang hindi pa nakakaakyat sa langit, karapat-dapat ka bang magbanta sa akin? Ang ganitong langgam ay hindi karapat-dapat maging alagang hayop. Bakit ang yabang ng Sora ngayon? Talagang galing sa langit. Ang Panginoon ng aming sekta ng Qingyun ay nasa rurok ng tribulation period, ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Paano mo na ituring na Panginoon si Tianhu? Anong kasalanan mo? Hoy, ngayon ang araw ng pagbabalik ng aking angkan ng Cheng sa 7 dakilang angkan. Kung aalis ka ngayon, maaari kong ipatawad ang buhay mo. Kung hindi ka aalis, huwag mong sisihin ang aking pagiging bastos. Tigilan mo ako. Karapat-dapat ka ba sa aking sekta ng Qingyun? Bilang pinakamalaki sa mundo, ako lang ang sekta ng Qingyun ang nagpapatawad sa iba. Bakit ikaw, isang maliit na bagito, ang nagsasabi niyan sa harap ko? Gusto mong sumama ng maayos si Tianhu sa akin ngayon? Lumuhod at aminin ang iyong pagkakamali. Maari kitang patawarin. Si Cheng Ziming ito, basura ka. Hindi ko talaga iniisip na sa pagpapala ni Tianhu, karapat-dapat ka bang maging walang galang sa sekta ng Qingyun? Hindi ka karapat-dapat. Gawin mo na. Gawin mo. Oo. Tianhu, ano ang gusto mo? Atakihin ang mga elder ng sekta, patayin ayon sa batas ng sekta. Kung gayon, subukan mong patayin ito. Ang lakas na ito ay hindi kayang pigilan si Ben Hu. Imposible iyon, Tianhu. Mamalinaw na isa ka lamang. Si Liang Xuan ay hindi kasing galing mo, imposibleng mag-fail ng ganong kabilis. Ikaw na ba ay pangalawang buntot na? Ano ang pangalawang buntot? Matagal ng 9 na buntot na langit Sora ang Sora na ito. Ito ay salamangka. Mukhang hindi walang batayan ang pagsasanay ng mga kasanayang salamangka, iba ang may kagagawan. Sino ba talaga ang nagkamali sa aking ama? Ama, bakit hindi mo sasabihin sa akin ang totoo? Hoy Lolo, anong problema mo? Binato lang ako ng Soro. Nasaktan ako. Malayo na ang lakas ni Tianhu kaysa sa akin. Sa ngayon, kailangan lang kumilos ang punong guro. Kaya lang mapapasuko mo si Tianhu. Sa totoo lang, nakapag-iisa ngayon ang punong guro. Kung hindi, imposibleng makatakas si Tianhu sa Qingyun sect. Pero huwag kang mag-alala. Isa akong taksil ng Qingyun sect. May sariling paraan ang Qingyun sect ko. Bago magretiro ang lolo, may iba pa siyang iniwan sa akin. E di hintayin natin yung iba mong paraan. Kailangan din ng ilang panahon para mag-isa ang upuang ito. Lolo,
Kung mag-iisa ang monarka, natatakot pa rin ako sa'yo, dakilang lolo. Ano na ang gagawin ng ama ngayon? May suro sa lakas ng aking sinag, walang-wala talaga sa batang yon. Baka kailangan munang hayaan ang basurang yon. Hindi, gagawin kong aliping gamot si Cheng Tianze. Hindi yan maitatago kahit kailan. Dapat mamatay ang batang yon. Ang inyong kamahalan, kung gusto mong ipakitunguhan ang basurang si Cheng Ziming, may paraan talaga ako. Basta mapapatay mo ang basurang yon kahit anong paraan, ayos lang. Ito ang aming pamilyang Cheng. Pagkatapos ng 20 taon, ang aking pamilyang Cheng ay sa wakas ay bumalik na. Tio Cheng, binabati kita, pamilyang Cheng, sa pagbabalik sa posisyon ng 7 dakilang pamilya. Ito ang aming pamilyang Cheng. Si Kuya Ziming ay hindi pa nangako sa akin. Hindi siya nangahas na sumangayon. Pagkatapos nating mag-alay sa mga ninuno at ipaalam sa kanila, ako mismo ang magsasagawa ng iyong kasal. Ha! Sa palagay mo ayos lang ba? Sige. Narito na. Ang mga mortal ay nag-uulat sa Diyos. Bakit? Panginoong Demon King, mga kontrabida, halika rito. Para lamang salubungin ang Panginoong Demon King sa muling paglabas mula sa bundok. Tatay, sino ang gumawa ng masama sa'yo ilang araw lang ang nakalipas? Ano ba ang nangyari sa'yo nitong nakaraang 3 taon? Bagamat pinoprotektahan na ngayon ni Tianhu si Ziming, pero isa pa rin itong espiritong hayop ng sektang Qingyun. Kung aalis ito, ang pamilya Cheng sa kasalukuyan ay hindi kayang harapin si Jiahudi ng mag-isa. Ana, huwag mo nang banggitin muli ang nakaraan. Ayos na ba ako bilang isang ama ngayon? Ngayon ay critical na sandali para sa pamilya Cheng na muling itayo ang angkan. Huwag kang gumawa ng dagdag na problema. Itayo mo na lang ang pamilya. Sige, makinig ka sa iyong ama. Yamang ayaw sabihin ng aking ama, hayaan muna nating mabuhay ng kaunti ang salarin. Kahit papaano, ako'y hindi matatalo. Hindi pa rin siya makakatakas sa aking palad. Kumusta naman si Tianze Ziming? Nilinis ko ng kaunti ang pamilya. Ngayon ay oras na para pumunta sa Ancestral Hall ng pamilya Cheng. Sabihin sa mga ninuno, ang aking pamilya Cheng ay nakabalik na sa posisyon ng 7 dakilang pamilya. Hindi na kailangang sabihin sa mga ninuno. Dahil ipapadala kita para makipagkita sa iyong mga ninuno. Nangahas pa kayong pumunta mga talunang general? Akala mo ba hindi ka pa mabilis mamatay? Tianhu, tunay nga kang makapangyarihan. Kahit ang aking mga ninuno ay hindi kalaban mo. Kung sa tingin mo sa mundong ito, ikaw ay hindi matatalo. Napaka-inosente. Cheng Ziming, iba din naman yung sign pa nagibasbas ka ni Tianhu. Ang tibuy pamilyang Cheng ay tiwaring bumalik sa pwesto ng 7 dakilang pamilyo. Walang Tianhu. Ang iyong pamilyang Cheng ay parang bunto ng mga daong nalaglagan. Isang hampas lang, wala na. Pinakawalan kita kanina. Napaka-ignorante mo. Sa tingin mo ba, hindi ako maglakas loob na patayin ka? Cheng Ziming, ignorante mong basura. Umaasa kay Tianhu para suportahan ka. Maaaring maging napakapalalo. Basura mula sa maliit na panahon ng pagpino. Hindi mo ba kami sineseryoso? Punong lungsod, gusto kong pagalingin ang aking ama noong nandoon ka. Noon, binigyan niya ako ng token para pumunta sa Qingyun sect upang magsanay. Hindi ko na kayo inistorbo. Kung mang-istorbo ka ulit, huwag mo akong sisihin sa paglimot sa nakaraan. Pag-ibig sa nakaraan. Hindi mo talaga iniisip. Binigyan kita ng token ng Qingyun sect dahil ba sa kabaitan. Hindi mo talaga iniisip. Tunay bang gumaling ang iyong ama sa aking mansyon ng punong lungsod noong araw na yon? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Maaari mong tanungin ang iyong ama mismo. Tanungin mo siya kung ano ang kanyang ginawa sa aking bahay sa nakaraang 3 taon. Anong ginawa mo sa tatay ko? Wala, 3 taon lang naging alipin ng droga. Alipin ng gamot.
ang mga sugat sa katawan ng tatay ko dahil lahat yan sa'yo. At syempre, hindi lang yon. Yung token ng Qingyun Sect na ibinigay ko sa'yo noon, hindi talaga yan token ng disipulo. Isang maliit na token ng pagkaalipin lang yan. Inaasahan pa ng tatay mo na tulungan kitang magtayo ng pundasyon. Ano ang sabi ni Jiahud? Niloko mo ako? Ano naman ang masama kung niloko kita? Akala mo ba ang pamilya nyo ay tulad pa rin ng dati? Isang grupo ng mga asong ulila, karapat-dapat ba sa tulong ko? Jiahud, hindi ko inaasahang ganoon kang walang hiya. Hindi ka ba natatakot na i-report kita? I report, Chen Tianze. Akala mo ba ako ay isang karaniwang tao na maniniwala sa isang basura tulad mo? Maniniwala pa rin sa sinabi ni Prinsipe Ben? Kayo ay isang sindikato. Eh ano ngayon? Ngayon ang pamilya nyo ay maglalaho. Gusto mong wasakin ang pamilya namin? Dahil lang hindi ka karapat-dapat pumunta sa Tianhu? Oo. Cheng Ziming, hindi mo talaga iniisip. Nakalaban pa rin natin ang Tianhu, di ba? Simula nang magpasya akong harapin ka ngayon, ipakita na lang nito na sigurado akong mananalo. Maligayang pagdating, Demon King. Maaari ka bang maghanda ng isang sakripisyo? Panginoong Demon King, handa na ang maliit na isa ng isang sakripisyo. Ito ang Soro. Gusto mo akong gawing sakripisyo? Hindi ako takot na mabasag ang mga ngipin mo. Ang Panginoong Tianhu Demon King ay kalahating hakbang na tunay na fairyland. Kahit ang master ng Qingyun Sect ay kalaban ng Panginoong Demon King, ikaw ay isang maliit na halimaw. Karapat-dapat ka ring sumigaw kasama ng aking Panginoong Demon King. Hindi ko inaasahan ang maliit na lower bound na ito. Mayroon palang 9-tailed fox dito. Maghintay hanggang sa lunukin ka ng upuan na ito. Maaari kang umusad sa tunay na Wonderland. Wala nang sino man sa mundong ito ang makakapigil sa upuan na ito. Ang Tianho ng 9-tailed Qingyun Sect. Hindi ba't si Erway yun? Siyam na buntot. Posible bang ang Tianhu ay talagang hindi kabilang sa Qingyun Sect ngayon? Dahil alam mo na ako ay isang 9-tailed Tianhu, bumawi ka na. Bagamat malakas ang 9-tailed Tianhu, pero dahil lang sa'yo ay hindi karapat-dapat na bumaba ang upuan na ito. Isang formation. Tianhu, ikaw ay gagawing perpekto ng upuan na ito, maging ang pundasyon ng pag-usad na ito sa tunay na Wonderland. Gusto kong iperpekto ang aking Tianhu. Langgam. Cheng Ziming, nasa maliit ka lang na panahon ng pagpapadalisay ng Qi. Naaalala ko rin ang may-ari ng Soro noon. Bagay ba kayo? Walang Sky Fox. Basura ka. Panginoong Demon King. Bakit kailangan pang tanungin ng refining Tianhu ang isang basura na tulad mo? Liang Huangqiu, ano ang gusto mong gawin? Ano pa ba? Siyempre, patayin ang basurang ito. Yan Ruaxi, simula nang gusto mo talaga ang basurang ito, kaya ako na ang papatay sa kanya. Pag hinawakan mo ang anak ko, ako muna ang patayin mo. Cheng Tianze, ngayong araw, ikaw at ang walang kwentang anak mo, walang makakatakas. Mamamatay ang inyong pamilyang Cheng dito. Hindi ganoon kadaling patayin ang aming pamilyang Cheng. Ikaw ang pag-asa ng aming pamilyang Cheng. Umalis ka muna, kami ang bahala dito. Magandang ideya pero wala sa inyo ang makakaalis ngayong araw. Gusto niyong patayin ang aming pamilyang Cheng? Dahil lang hindi niyo kaya? Nandito pa kayo at nag-uusap. Ngayong araw, babalik ang aking pamilyang Cheng sa 7 dakilang pamilya. Ayoko sanang magpakawala ng dahas. Pero huwag niyo akong sisihin kung mapilit ako. Paano nangyari yon? Halatang basura ka lang sa panahon ng pagsasanay sa Qi. Bakit may ganong kapangyarihan? Yung kayamanan ba yun? Hindi ako nagbabakasyon sa panahon ng pagsasanay sa Qi. Pero ikaw ang basura. Tatay. Huwag kang mag-alala, susunod ka rin. Ang demonyo ay isang langgam. Hindi ko inaasahan na magkakamali ang upuang ito. Hindi ka naging sayang sa panahon ng pagsasanay sa Qi. Eh ano naman, sa mundong ito, wala ni isa ang kalaban ko. Ganoon din ang isang dayuhan. Sino ka? Bakit may ganitong kalakas na kapangyarihan? Ang aking guro ay isang immortal sa mundo ng mga immortal, walang kapantay. Ikaw ay isang maliit na demonyo, isang langgam na hindi man lang maging tunay na immortal. Karapat-dapat pa bang sumalungat sa aking guro? Panaginip lang yan. Paano posible na isang Xianzun ang aking naungkat? Xianzun ay isang pag-iral na mas makapangyarihan kaysa sa tunay na kaharian. May mga immortal sa maliit na mundong ito. Panginoong Xianzun, patawarin ninyo ako. Anong karapatan mo para humingi ng awa sa akin? Xianzun, paano siya naging immortal venerable? Basura lang siya 3 taon na ang nakalilipas. Imposible yan. Imposible para sa isang normal na tao na magkaroon ng ganoong bilis ng pag-unlad.
Bakit meron kang ganitong kalakas na kapangyarihan? Kahit ang Panginoong Demon King ay hindi niya kalaban. Baka nga tama ang Great Liang Ancestor. Siya nga talaga ang Immortal Venerable. Patay na ang demonyo. Ang kasunod nito ay ang iyong kamatayan. Poong Shansun, patawarin ninyo ako. Talagang hindi ko alam ang inyong kapangyarihan. Ang aking lakas ay naging pang-aabuso. Handa akong magbayad pinsala. Sana'y patawarin ako ng Poong Shansun. Gusto mong ipahamak ang aking ama upang siya'y sunugin hanggang mamatay. Hindi ako karapat-dapat mabuhay kung hindi kita papatayin. Cheng Ziming, hayop ka. Dapat noon pa, hindi na ako naging mabait. Dapat noon pa, ginawa na kitang alipin sa droga. Sayang, wala ka ng pagkakataon. Gusto mong tumakas? Huwag nang habulin. Hinayaan lang ba sila ng amo? Ipinauwi ang tigre sa bundok. Walang katapusang gulo, pero mga langgam lang sila. At saka, hindi ko talaga sila palalayain. Kamakailan, may pagsamba sa mga ninuno ang aming angkantseng. Ayaw kong pumatay, ngunit kayo ay mga makasalanan. Kasalanang hindi mapapatawad. Maaari kayong tumakas ng malaya sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw saan man kayo naroroon, ako rin ay darating para kunin ang inyong mga buhay, mga ninuno. Ano na ang... Ninuno si Cheng Ziming ang poong Diyos ng kaharian ng mga Diyos. Sa lakas natin talagang wala tayong laban sa kanya. Poong Diyos, karapat-dapat din ba siya dito? Ito ay isang Diyos mula sa langit. Poong Diyos, maligayang pagdating Poong Diyos. Maligayang pagdating, Poong Diyos. Ayon sa kahulugan ng Poong Diyos, ang batang si Cheng Ziming ay hindi na isang Poong Diyos. Siyempre hindi. Kayong mga mortal, hindi ninyo talaga naiintindihan. Kahit nasa kaharian ng mga Diyos, 10 lang ang maaaring tawaging Poong Diyos. Bawat isa sa kanila ay isang higante. At si Poong Diyos Huan Yu ang pinakamalakas. May mga taong tinatawag pa siyang Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos ng mga Diyos, gaano kalakas si Poong Diyos Huan Yu? Ang aking ninuno ay tagasunod ni Poong Diyos Huan Yu. Nakita niya ng sarili niyang mata si Poong Diyos Huan Yu. Pinangibabawan niya ang 5 Diyos. Ano, kaya palang supilin ni Poong Diyos Huan Yu ang 5 Poong Diyos ng mag-isa? Ngayon naiintindihan mo na gaano katindi ang lakas ng isang Poong Diyos. Pero para lang talunin ang isang demonyong hindi pa pumapasok sa kaharian ng mga Diyos ay naglakas loob pang tawaging sarili na Poong Diyos? Nakakatawa. Ganun pala. Hindi ko alam kung ikumpara sa Poong Diyos gaano kalakas ang batang si Cheng Ziming. Huwag ninyong isipin na tinalo niya ang hari ng mga demonyo sa sarili niyang lakas. Isa lang siyang... Ziming, talagang hindi ko inasahan ang maikling 3 taong ito. Ang iyong lakas ay umabot na sa nakakatakot na antas. Talagang mapalad ang aming pamilya Cheng na ikaw ay narito. Lolo Singan, ako rin ay miyembro ng pamilya Cheng. Ngayon ang aming pamilya Cheng ay maaring ituring na dobleng kasiyahan. Hindi lamang naipagpatuloy ang negosyo ng pamilya at nalaman namin na mayroon kang ganitong kalaking lakas. Kailangang malaman ito ng mga ninuno ng aming pamilya Cheng. Nakakapanatag ng loob. Tianhu, manatili ka sa bahay upang protektahan ang iba. Huwag hayaang samantalahin ng kaaway ang sitwasyon. Oh. Ang pagpapasigla sa pamilya ay palaging pangarap ni Tianze. Sa wakas ay natupad na ang aking pangarap ngayon. Salamat kay Ziming. Oo, ang pag-unlad ni Ziming sa nakaraang 3 taon ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Kung hindi dahil kay Ziming, ang aming pamilya Cheng ay babalik sa posisyon ng 7 dakilang pamilya. Hindi ito magiging madali kailanman. Ang pamilya Cheng ay hindi karapat-dapat na maging isa sa 7 dakilang pamilya sa huli. Ang pamilya... Isang grupo ng natalong general, binigyan kayo ng aming Panginoon ng 3 araw upang mabuhay. Hindi ko inaasahang ganito kayo kagahaman sa kamatayan. Ngayong pagkakataon, ikaw ang mamamatay ngayon. Huwag mong isiping natalo ni Cheng Zi ang hari ng demonyo gamit lamang mga pangkaraniwang kayamanan. Siya ay isang tunay na immortal. Basura pa rin siya sa panahon ng pagsasanay sa Qi. Walang matang bagay. Ang aking Panginoon ay hindi lamang isang immortal, siya ang pinakamakapangyarihang immortal sa buong mundo. Isang gahamang basura mula sa panahon ng pagpino ng gas. Wala man lang karapatang pumasok sa kaharian ng mga immortal. Nangangahas kang mag-angkin na ikaw ang pinakamakapangyarihang immortal? Ang pinakamakapangyarihang immortal ay si Huan Yu Xianzun. Ano ka ba? Tumahimik ka, munting Sky Fox. Huwag mong gambalain ang mga immortal. Ano naman ang mga immortal? Sa harap ng aking Panginoon, kailangan pa rin sumuko ng maayos. Isang pirasong basura lamang. Bakit ko isusuko ang aking pwesto? Ang ninuno ng angkan na ito ay isang tagasunod ni Immortal Huan Yu. Ganyang klaseng basura ang iyong Panginoon. Wala akong pakialam dito. Ang iyong ninuno ay tagasunod pala ng aking Panginoon? Magpakumbaba ka. Si Cheng Ziming ba ang tinutukoy mo? Iyon ay si Immortal Huan Yu.
Oo, tama. Ang aking Panginoon ay si Immortal Huan Yu. Katawa-tawa, talagang katawa-tawa. Si Immortal Huan Yu ay isang hindi matatalong pagkatao sa kaharian ng mga immortal. Nag-iisa niyang kayang talunin ang 5 immortal. At ang iyong Panginoon, walang background, walang kapangyarihan. Isang basura lamang mula sa panahon ng pagpino, di ba? Nangangahas kang ikumpara kay Immortal. 3 taon nang wala sa bahay si Cheng Ziming. Basura na hindi naman naging matatag. Paano siya magiging pinakamakapangyarihang immortal sa mundo? Si Huan Yu Xianzun ang kilalang nilalang sa daigdig ng mga immortal at si Cheng Ziming basura lang yon. Isang langgam lang. Wala talagang karapatang maihambing kay Immortal Huan Yu. Paano naman ang pagkatao ng aking Panginoon? Sinabi ko na sa iyo, hindi ka pa rin naniniwala. Mahal na Ginoong Immortal. Ninuno, huwag kang makipag-usap sa hayop na ito. Ngayong wala si Cheng Ziming dito, bakit hindi mo muna dakpin ang hayop na ito? Liang Cheng Song, sinasamantala mo ang sitwasyon. Hindi ka ba natatakot na pagbalik ng anak ko, lilinisin ka niya? Ying Shui, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Sa palagay mo'y kayang talunin ako ni Cheng Tianze? Ano naman ang nangyari? Ang walang kwentang kasanayan sa pag-cultivate ay si Cheng Tianze, ang basura. Ganun pa rin ngayon, si Cheng Ziming na pinaniniwalaan mo. Sa harap ng mga immortal, isang mahinang basura lang yan. Ngayon, si Cheng Ziming ay nakagawa na ng walang katapusang galit sa amin. Bakit pa tayo magpapakita ng awas sa kanila? Patayin ang lahat ng miyembro ng Angkang Cheng. Sandali iwanan ninyo sina Zhou Yingshui at Yan Roxy. Hindi sila galing sa Angkang Cheng. Roxy, umalis ka na ngayon sa Angkang Cheng. Makakalimutan ko na ang nakaraan. Kung magpapatuloy ka sa pagiging makasarili, baka hindi maiwasan ang ilang pisikal na paghihirap. Kung nananaginip ka, kahit mamatay ako, hindi kita susundan. Ikaw ang bahala. Ginagawa mo ito, hindi ka ba natatakot na... Paano kung bumalik siya? Isang talunan na walang pag-asa. Kahit bumalik ka, magiging hakbang lang yan para kay Lord Changshan. Sa harap ng mga makapangyarihang immortal, basura lang siya. Umaasa lang si Cheng Ziming sa pagkakaroon ng Tianhu. Gusto lang niyang mamatay para sa atin. Pero ang hindi niya alam, sa lakas niya, hindi sapat yon para makita. Sabi pa niya, papatayin niya ako sa loob ng 3 araw. Parang biro lang. Hindi niya alam, hindi siya mabubuhay ng higit sa 3 araw. Anong palakas sa balon? Wala kang alam. Anong klaseng lakas meron ng master? Kung gagawa ka ng hakbang, mas mapapabilis lang ang pagkamatay mo. Tigilan mo ang pagyayabang. Ang mga salita mo, natatakot din ang mga mortal sa ibabang mundo. Hindi ako madadala niyan. Ang klase niyang basura, baguhan lang na pumasok sa mundo ng mga engkanto. Mahirap pagsabihan ng taong matigas ang ulo. Napakasama mong nilalang. Kung ikaw mismo ang humahanap ng kamatayan, huwag kang magalit kung magaspang ako sa'yo. Hayop kang immortal ka. Anong lakas ng loob mo para magsalita ng katarantaduhan at humamo ng kamatayan? Liang Huangqiu, kung mahawakan mo ako, hindi ka papayagan ni Kuya Ziming. Hindi kayang protektahan ng basurang yon ang sarili niya. Umaasa ka pa sa kanya, panaginip lang yan. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin bilang aking kirida. Tumigil ka. Gusto kitang harapin pagkatapos ng mga gawain sa pamilya. Hindi ko inaasahang ganito kakawalang pigil. Nagmamadali kang pumunta rito para mamatay. Si Cheng Ziming ay mamamatay lamang para sa iyo. Natalo mo ang demonyo. Nakasalalay iyon sa sanggol sa iyong mga kamay. Ngunit ngayon ay nakikipagharap ka sa mga immortal ng daigdig ng mga diwata. Kung ikukumpara sa kanya, ang kapangyarihan ng sanggol sa iyong mga kamay ay walang kwenta. Ikaw ba ang immortal? Oo, tama. Ikaw na immortal, huwag kang manatili sa daigdig ng mga diwata, kundi tumakbo sa mundong mortal para guluhin ang kaayusan. May kasalanan ka. Hindi mo kailangang magturo ng mga tuntunin ng daigdig ng mga diwata. Sa tingin ko, ikaw, si Cheng Ziming, isang maliit na diwata. Paano ka nangahas na magpanggap bilang ang pinakadakilang immortal? Kahit na si Immortal Huan Yu, may kasalanan ka. Cheng Ziming, isa ka lamang sa mga pinagpalang tao sa mundong ito na aksidenteng nakatanggap ng biyaya mula sa Tianhu. Ganito ka kapalalo, ngayon ay nangahas ka pang lapastanganin ang karangalan ng pinakadakilang immortal. Mga taong katulad mo, lahat ay parurusahan. Cheng Ziming, ang basurang tulad mo ay kahihiyan sa ating mundo. Nakakatawa. Paulit-ulit mong sinasabi na nilapastangan ng aking Panginoon ang karangalan ni Immortal Huan Yu. Ngunit hindi mo alam na ang aking Panginoon ay... Nakakatawa ka. Hindi mo alam ang mga dakilang nagawa ni Huan Yu Xianzun. Sa loob lang ng 3 taon, nilibot ni Huan Yu Xianzun ang buong mundo. Pinabagsak ang daan-daang immortal at demonyo. Nagaharap ng mag-isa sa 5 immortal. Kamakailan, itinuturing na siya ng ilan bilang Panginoon ng mundo ng mga immortal.
Cheng Ziming, basura ka. Anong karapatan mo para magpakilala bilang Huan Yu Xianzun? Cheng Ziming, malaki ang naitulong ni Huan Yu Xianzun sa mundo ng mga immortal, hindi ka man lang nagpasalamat. Nagkukunwari ka pa. Gusto mong gamitin ang prestihiyo ni Immortal Huan Yu. Anong kasalanan niyan? Ziming, anak, parang napakalakas na tao ang Immortal Huan Yu na ito. Kahit na umangat ng husto ang lakas mo sa nakaraang 3 taon, hindi tayo umaasang makakarating karon. Huwag kang magyabang. Baka makagalit ka pa sa mga malalakas sa mundo ng mga immortal. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi ako nagkukunwari. Ako si Huan Yu Xianzun. Nagsasalita ka pa dahil wala siya sa mundo ng mga immortal kung saan-saan ka nagkakalat. Ngayon, ako ang magiging kinatawan ng mga immortal sa mundo ng mga immortal para turuan ka ng leksyon, walang hiya kang basura. Gusto mong turuan ako? Wala ka pang karapatan. Pero sumuway ka sa utos ko, nagbukas ng daanan papunta sa ibabang mundo, nang walang pahintulot, tumulong sa isang malupit. Nararapat kang turuan ng leksyon. Turuan ako ng leksyon? Anong karapatan mo? Dahil Cheng Ziming, nagpapanggap ka pa rin. Basura ka sa Chi training period. Malayo pa ang kakayahan mong pumasok sa Wonderland, 108,000 milya pa ang layo. Anong lakas ng loob mong tawagin ang sarili mong Lord of the Celestial Realm? Cheng Ziming, akala mo ba? Hawak mo ang token na may ukit ng Lord of the Celestial Realm ay talagang Lord ka ng Fairy World? Isa ka lang basura sa refining period. Napakadakilang tao ng Lord of the Celestial Realm. Maliit lang ang refining period mo, anong karapatan mong sabihing ikaw ang Lord of the Immortal Realm? Shangshen, pakiusap, ilantad mo na agad. Bata, dahil ang mga ninuno mo ay mga tagasunod ng aking master, tiyak na alam mo, ang token ng Lord ng Fairy World ay walang makakapanggaya. Tama ba? Ito ba talaga ang token ng Lord of the Immortal Realm? Siya pala talaga ang Lord ng Fairy World. Hindi pwede, talagang imposible. Isa lang siyang basura sa KE training period. Kahit totoo man ang token na yon, hindi siya kailanman magiging Lord ng Fairy World. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Nalaman na ni Cheng Ziming Shangshan ang tunay mong pagkatao. Hanggang ngayon ay mayabang ka pa rin para hayaang kumilos ang Panginoon. Hindi ka karapat-dapat. Bata, kahit hindi ka maaaring maging Panginoon ng daigdig ng mga diwata, ngunit dahil sa token na hawak mo, pahihintulutan kitang umalis ngayon. Hanggang sa malaman ko ang pinagmulan ng token na ito, hindi kita patatawarin. Duwag ka nga. Ano pa bang pinagsasasabi mo? Gago ka. Pinahintulutan ka ng umalis ng Panginoon, hindi mo alam kung kailan susulong o uurong. Hinahamon mo pa rin ako, wala ka bang galit bilang isang diwata? Hanggang sa malaman ko ang tungkol sa token ngayong araw, pananagutan mo ang lahat ng nangyari ngayon. Hoy, gusto ko nang umalis. Gaano ka ba kayabang kanina? Maari kang umalis. Ngunit huwag mong kalimutan na sa loob ng 3 araw, patay ka na. Gusto kong makita iyon. Hintayin mong malaman ng batang iyon ang kanyang amo. Ikaw ang reyna ni Huan Yu Xianzun. Maglakas loob kaya siyang bumaba. Isang grupo lang ng mga palaboy na komedyante. Huwag mo nang isipin yon. Kapag nakabalik na ako sa daigdig ng mga diwata, syempre pupunta ako. Shang-Chi yan, nasa kamay ni Cheng Ziming. Talaga bang ang token ng Panginoon ng Langit? Tinatanong mo ako? Shows, ang token ng Panginoon ng Immortal Realm ay pinagsamang pinino ng lahat ng Immortal. Dala nito ang aura ng mga Immortal upang ipakita ang pagsuko sa Panginoon ng Fairy World. Hindi ito maaaring peke. Yung Cheng Ziming na yon, hindi ba talagang may kinalaman sa Panginoon ng Langit? Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Bumaba siya mula sa himpapawid. Napapalibutan ng masasayang ulap. Maaari ba talaga siyang maging Panginoon ng Langit? Talagang imposible. Ang Panginoon ng Immortal Realm ay hindi maaaring isang basura sa panahon ng pagpipino. Swerte lang ang batang ito. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang token ng Panginoon ng Fairy World. Babalik ako sa aking pamilya at tatanungin ang aking mga ninuno tungkol dito. Malalaman din ang katotohanan. Ninuno, kamakailan ay naglalakbay ako sa Lower Realm. Nakilala ko ang isang langgam. May hawak siyang token ng Panginoon ng Fairy World. Ang token ng Panginoon ng Fairy World, ano ang kaya ng langgam na yon? Isang langgam lamang sa yugto ng pagpipino. Ngunit si Immortal Huan Yu, bakit ito nakikipag-ugnayan sa isang basura sa Lower Realm? Panahon ng chi-refining. Ninuno. Ano ang nangyari? Si Huan Yu Xianzun, meron bang connection sa basurang ito sa Lower Realm? Paano maaring magkakaugnay ang basura ng gas training period? Magmadali ka pababa, bawiin ang token ng Panginoon ng Celestial Realm. Oh. Pakiusap, anyayahan ang natitirang mga immortal na pumunta sa aking pamilyang He para mag-usap. Opo. Pinipilit. Kuya Ziming, talagang hindi ako makapaniwala na dumating na ang araw na ito ng napakabilis. Hindi ako nananaginip. Syempre hindi pa naginip.
Sinabi ko na sa buhay na ito, hindi ka magpapakasal, ngunit Ano ba, hindi ka pinapayagang bumalik? syempre hindi ako babalik sa sinabi ko. Ito lang, minsan ko nang sinabi, pakasalan ka pagkatapos ng pagbuo ng pundasyon. Bagaman ako ngayon ang Panginoon ng mundo ng mga engkanto. Walang talo sa mundo ng mga engkanto. Ngunit hindi ko nakita ang paraan para malampasan ang pundasyon. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako sa iyo dahil tanga ka. Nagtayo ka ba ng pundasyon? Ito ba ang Panginoon ng makalangit na kaharian? Wala sa mga ito ang mahalaga. Ang mahalaga ay ikaw ang aking Kuya Ziming, gayunpaman. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Kuya Ziming, huwag mong kalimutang pumunta at pakasalan ako. Sige, hindi ko ito malilimutan. Binabati kita, may-ari, sa paglampas sa... Tay, nakauwi na ako. Yan, Roxy. Tingin mo ba may respeto ka pa sa akin? May pamilya? Yan pa ba sa isip mo? Alam mo ba pinatay mo ang buong pamilya natin? Tay, dapat alam mo, magkasintahan na kami ni Ziming mula pa noong bata. Anong mali sa pagtayo ko sa tabi niya? Anong mali sa akin? Anong karapatan ni Cheng Ziming para ikumpara kay Liang Huangqiu? Si Liang Huangqiu ay apo ng emperador. Si Cheng Ziming basura lang na nagsasanay ng chiki. Hindi basura si Ziming. Mas malakas siya kaysa sa iniisip mo. Ilang beses na siyang tinarget ni Daliang. Hindi ba't lahat yun walang nangyari? Yun ay dahil lang may malakas na espiritong hayop sa tabi ni Cheng Ziming. Pero sa lakas ni Cheng Ziming, kapag umalis na yung espiritu, mawawala na siya ng halaga. Kapag iniwan siya, wala na siya. Makinig ka sa akin, Roxy. Bukas ikakasal ka sa emperador. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Bukas darating si Ziming para pakasalan ako. Ang ayaw ko... Tay, hindi kita susundin sa pagkakataong ito. Cheng Ziming ng pamilya Cheng, anong ginawa mo sa anak ko? Gusto mong pakasalan ng anak ko? Hindi ganon ka... Kumusta ang diwata? Si Cheng Ziming na iyon, may kinalaman ba ito kay Immortal Huanyu? Is, ayon sa aking ninuno, walang anumang connection si Immortal Huanyu sa taong iyon. Isang basura lang na nakakuha ng Immortal Sovereign Token nang hindi sinasadya. Ganun ba muntik na akong maniwala na may kinalaman ng basurang iyon kay Immortal Huanyu? Basura lang talaga ang taong iyon. Ang maliit na basura ng pamilya Cheng. Anong karapatan mo para makipagkita sa mga tulad ni Immortal Huanyu? Siyang Shen yamang wala siyang kinalaman kay Immortal Huanyu, kailan natin siya papatayin? Huwag kang mag-alala, hindi siya nagpapanggap na diwata. Papatayin ka ba niya sa loob ng 3 araw? Kung ganon, kaya ipinakita ko sa kanya, ano ang hindi mapipigilang kapangyarihan ng mga diwata. Pumunta ka ngayon sa bahay ng mga Cheng, gapusin mo ang pamilya ng basurang iyon. Sabihin mo sa kanyang isuko ang token sa loob ng 1 araw, kung hindi, wawasakin ko ang kanyang pamilya. Opo. Unang principle. Sino ang nagpapanik sa iyo? Ang basura ng pamilya Cheng ay umaasa sa proteksyon ng mga espiritu hayop, pero hindi niya alam ang kanyang lugar. Gusto mo pang pakasalan ng anak ko? Ano? Akamangha siyang galawin ng bahay ko. Cheng Ziming. Tingnan natin kung... Anong nangyayari kay tatay? Liang Huangqiu, bakit ka nandito? Yan, Roxy. Ikaw ang aking nobya. May mali ba sa pagpunta ko rito? Panaginip lang yan, hindi ako nobya mo. Roxy. Tatay, bakit mo sila pinaloob? Roxy, huwag mong sisihin ang tatay mo. Para rin sa ikabubuti mo ito, anak. Sumunod ka sa basurang si Cheng Ziming, hindi ka lang magkakaroon ng magandang kinabukasan na baka mawala pa ang buhay mo. Ang kanyang kamahalan lang ang pinakamagandang kapalaran mo. Si Yan Ruoxi ay apo ng Daliang at isa siyang basura ng angkan ng Cheng. Alin ang mas importante? Hindi mo ba makita ang pagkakaiba? Liang Huangqiu, mamamatay ako bago kita pakasalan. Roxy, huwag kang gagawa ng kalokohan. Gusto mong mamatay? Hindi ganun kadali.
Ang pamilya nating Cheng ito ang unang pagkakataon sa mahigit 20 taon na ganito ito kasaya. Ang aking matandang buto, makikita mo na ikakasal na si Ziming sapat na ang buhay na ito. Ano ang sinabi ni Tio Xingan? Matapos iwanan ni Roxy ang balakid sa pagtatatag ng pundasyon, nagtagumpay ako sa pagtatatag ng pundasyon. Ngayon, natupad ko na ang pangako tungkol sa pundasyon. Panahon na para tuparin ang pangakong pakakasalan kita. Dumating na ang oras, Ziming, oras na para umalis. Kung pupunta ka para batiin ang mga kamag-anak, hindi mo kailangan. Hindi ka pakakasalan niyan, Roxy. Ikaw na matandang ito, akala mo ba talaga wala akong galit? Paulit-ulit kang nanggugulo. Isang langgam lang. Ano ang problema ko? Hindi ka naman pumunta dito para magsalita ng walang kwenta, di ba? Siyempre hindi. Nandito ako para imbitahan ka sa isang kasal. Ang kasal ng aking great Liang Huangsun at Yan Ruoxi. Roxy, ano ang ginawa mo sa kanya? Kung gusto mong malaman, pumunta ka ng mag-isa. Kasama ang token ng Panginoon ng Fairy World. Pumunta ka sa aking Daliang Palace at tandaan. Isang araw lang ang meron ka. Kung hindi ka darating, hindi mo na muling makikita si Yan Roxy. Daliang, nangahas kang galawin si Roxy. Huwag kang maglakas loob na hawakan si Roxy. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag kang mag-alala sa amin, Ziming. Unahin mo si Roxy. Opo, Ziming. Sa nakaraang 3 taon, maraming hirap ang dinanas ni Roxy sa paghihintay sa'yo. Huwag mo siyang biguin. Tatay, nanay, Lolo Singan, ngayong nakabalik na ako, hindi na natin pahihintulutang muling mabastos ang ating pamilyang Cheng. Tianhu, ang pamilyang Cheng ang maniningil sa'yo. Ingat po, Master. Akala mo ba sa ganitong karumal-dumal na paraan ay magagawa mong talunin si Kuya Ziming? Yan, Roxy, wag mong isipin na dahil ikaw ang aking nobya ay hindi kita kayang saktan. Kung makikialam ka pa, Kuya Ziming, maniniwala ka man or hindi, papatayin kita ngayon din. I didn't... Cheng Ziming, sa wakas, dumating ka para mamatay. Ziming. Narito na ako, pero ikaw ang mamamatay. Cheng Ziming, hanggang ngayon nagyayabang ka pa rin. Ngayon, wala nang Tianhu sa tabi mo, na wala na ang huling kumpiyansa mo. Sa ngayon, ikaw lang ay isang basura sa panahon ng pagsasanay ng Qi. Cheng Ziming, dahil nandito ka na, token ng Panginoon ng langit, maaari mong dalhin. Narito ang token ng Panginoon ng mundo ng mga engkanto. Cheng Ziming, hindi ko alam kung paano mo nakuha ang token na ito. Sasabihin ko sa iyo ngayon, ang tunay na token ng Panginoon ng langit, tanging ang tunay na Panginoon ng walang kamatayang kaharian ang karapat-dapat na humawak nito. Isinuko ang token ng Panginoon ng Immortal. Si Cheng Ziming, ang basurang ito ay wala. Patayin siya. Cheng Ziming, hindi ka lang basura. Ikaw pa rin ay isang tanga. Anong lakas ng loob mong pumunta ng mag-isa? Hindi mo ba iniisip na isinuko mo ang token, pwede ka naming pakawalan? Sa tingin ko, kayo ang mga tanga. Hindi mo ba iniisip na isinuko ko ang token? Kaya mo ba akong patayin? Katawa-tawa. Alam mo ba, ang dinala sa akin ng Panginoon ng Kaharian ng Langit, hindi itong maliit na token. Ang lakas mo. Cheng Ziming, isang langgam na tulad mo ay karapat-dapat pa bang lumakas? Sinong nandito? Wala akong lakas para durugin ka ng madali. Cheng Ziming, akala mo matatakot kami sa mga kasinungalingan mo? Mamamatay ka ngayon. Hindi nagsisinungaling si Ziming. Hindi mo alam ang tunay na lakas ni Kuya Ziming. Tunay na lakas. Ngayon ko lang nalaman nang sabihin mo. Ang basurang ito ay nag-breakthrough pala. Pero mula sa Qi training stage lang tumaas sa foundation building stage. Mula sa langgam, naging mas malaking langgam lang. Sa lakas mo, susubukan mong patayin kaming lahat ngayon? Ang foundation building ay sapat para patayin ka. Cheng Ziming, huwag kang magyabang. Sa lakas mo, hindi naman magbabago ang resulta. Ngayon, hindi lang si Yan Roxy ang magiging akin. Ang buhay mo ay magiging akin din. Hindi sapat para patayin ako. Kahit ang Immortal World, Immortal Venerable ay hindi magsasabi ng malupit na salita para patayin ako. Karapat dapat ka rin.
Paano nangyari yon? Hindi siya taong umaasa lang sa mga spirit beast at ang basura ng mga magic weapon? Bakit may ganong kalakas? Hindi ako makapaniwala na hindi ko ito napansin. Ang lakas mo ay mas malakas nga kaysa sa inakala. Pero hanggang dyan na lang. Hindi pa rin mababago ang kapalaran mo ngayon. Yan. Cheng Ziming, kahit itinago mo ang iyong lakas pero mortal ka pa rin sa huli. Nais mong makipaglaban sa mga immortal? Hindi ka karapat-dapat. Ang Xiangxian ay umaasa sa kanyang lakas at tinatawag na diwata. Sa mundo ng mga diwata, isa lamang siyang hamak na tauhan. Mas basura pa yon kaysa sayo na hindi naman kwalipikado sa mundo nun sa mundo ng mga diwata. 1,000 beses na mas malakas. Mahina. Masyadong mahina ang espada mo. Imposible yan, imposible yan, isang langgam lamang. Bakit may ganitong kalakasang kapangyarihan? Ano pang mahiwagang sandata ang mayroon na? Ang mahiwagang sandata ay kayong mga langgam. Karapat-dapat pa bang sayangin ang aking mahiwagang sandata? Ziming, huwag kang magyabang. Kung wala kang mahiwagang sandata, paano mo ako matatalo? Nakita mo ba? Ikaw ang tunay na langgam. Sa ngalan ng Panginoon ng makalangit na kaharian, hahatulan kita, hizengyang ng angkanhi ng kamatayan. Huwag mong gagawin yan. Maligayang pagdating sa ninuno. Cheng Ziming, patay ka na. Ang matandang ninuno ay isang tagasunod ni Huanyu Xianzun. Maliban kay Huanyu Xianzun, ang pinakamalakas na Immortal Venerable. Ang lakas ng ninuno ni Xiangxian ay talagang napakalakas. Kaya mukhang ganoon. Maliban kung si Cheng Ziming ay Immortal Huanyu. Wala siyang pagkakataong manalo. Si Cheng Ziming, ang basurang ito, 3 taon pa lamang nawawala sa bahay. Nagsasanay siya araw-gabi. May talino. Imposibleng maabot ang estado ng Immortal Venerable. Paano siya maging Immortal Huanyu? Heming Cheng, hindi ka nasisiyahan sa aking utos. Matapang maliban kay Huanyu Xianzun, ang mga tao sa Fairy World ay nakilala ang aking ninuno. Dapat mong igalang na tawaging, He Xianzun. Ano ka? Karapat-dapat din na tawagin ang aking ninuno sa kanyang pangalan. Huwag mong isipin na nakakuha ka ng token. Akala ko talaga ako ay Immortal Huanyu. Heming Cheng, ito ang iyong inapo. Mapagmataas at mapangapi. Matigas ang ulo. May mga ganitong inapo. Bakit ka dapat mag-alala sa pamilya He? Huanyu Tianzun, ang ina po ng aking pamilya He. Ang aking pamilya He ay magdidisiplina sa sarili. Huanyu Xianzun, ang aking ninuno ay talagang tinatawag na Cheng Ziming, Wei Huanyu Xianzun. Nagkamali ba ang ninuno? Siya ay isa lamang. Isang basurang nagkaswerte sa kayamanan. Sa kanyang kaharian. Paano ito maging Immortal Huanyu? Hindi siya ay... Ninuno, paano ito nangyari? Sa kanyang kaharian, paano siya naging Panginoon ng daigdig ng mga diwata? Immortal Huanyu? Iba si Immortal Huanyu sa mga ordinaryong tao. Bagamat nagpapalabas siya ng ki, parang walang hadlang sa kanyang pagpapalabas ng enerhiya. Noong seremonya sa daigdig ng mga diwata, 30,000 antas ng enerhiya na ang kanyang napalabas. 30,000 antas ng pagpapalabas ng enerhiya? Paano niya nagawang magpalabas ng 30,000 antas ng chi? Hindi ko alam kung nasa anong antas na ngayon si Huanyu Xianzun. Heming Cheng, talagang interesado ka sa antas ko. Dinala mo rito ang napakaraming immortal ngayon. Heming Cheng, narito ka ba para tingnan ang upuang ito? Noong nakilala ko si Cheng Ziming sa daigdig ng mga diwata, maaari pa kitang tawaging Immortal Huanyu ng may paggalang. Ngunit ngayon, hinadlangan ko na ang mundong ito. Wala ka ng ibang tutulong sa iyo mula sa labas. Sa palagay mo ba matatakot pa rin kami sa iyo, kaming 7 immortal? Ganyan ang sinabi ni Heming Cheng. Maghihimagsik ka ba? Himagsikan, Cheng Ziming, talaga bang inaakala mong ikaw ang Panginoon ng daigdig ng mga diwata? Inaamin ko talagang napakalakas ng iyong kapangyarihan, ngunit 3 taon ka pa lamang sa daigdig ng mga diwata. At kami, ang mga Panginoon ng daigdig ng mga diwata noong unang panahon, papatayin ka namin upang kunin lamang ang bagay na talagang sa amin. 3 taon ka lamang nag-aral sa daigdig ng mga diwata. Nais mong mapasailalim sa iyo ang aming teritoryo. Cheng Ziming, huwag kang magmalaki. Tingnan mo sa salamin. Tingnan mo kung bagay ka. Ang mga taong katulad mo, kahit gaano kalakas, ay hindi karapat dapat sa titulong Panginoon. Gusto mong patayin si Huanyu Xianzun.
Siya ang may kapangyarihang supilin ang 6 na immortal. Pinigilan ang 6 na immortal. Nakipaglaban sa kanya ang 6 na immortal. Buong buo pa rin ang katawan nila. Paano natin malalaman kung nagpapanggap lang sila? Ilagay na lang natin itong manika sa posisyon ng Panginoon ng kaharian ng immortal. Bukod pa rito ngayon kasama ako. May 7 immortal tayong lahat. Hindi ba natin siya kayang talunin? Noon pinigilan ko ang 6 na immortal sa aking lakas. Sa paningin ninyo, nagpapanggap lang ako. Kung ganoon nga, sasamahan ko kayo sa isa pang palabas ngayon. Talagang si Huan Yu Xianzun. Napakalaking kapangyarihan. Maitutulak bilang manika ng 6 na immortal. Hindi ka karaniwan. Kaming 7 immortal ay nagtulungan. Kahit na tunay kang may lakas para maging Huan Yu Xianzun, ay mabibigo rin dito, Cheng Ziming. Naghihintay ako sa Big Dipper para patayin ka. Hindi masasayang ang reputasyon mo bilang Panginoon at tagapagpatupad ng batas sa kaharian ng immortal. Sana'y tunay kang may banal na kapangyarihang karapat-dapat sa Panginoon ng kaharian ng immortal para mas maging masaya tayo. Gagawin ko ang... Ito talaga ang 7 bituin. Higit pa rito, nagtulungan ang 7 immortal para bumuo ng isang formasyon. Ang 7 immortal ay pawang lakas ng dakilang hari ng immortalidad. Kahit ikaw ngayon ay isang hakbang na lang ay immortal, Cheng Ziming, mahirap kang makawala dito. Mahigit 10,000 taon ng hawak ni Cheng Ziming ang pormasyong ito. Sa iyo ko ito unang ginamit, napakalaking handog, masisiyahan pa rin ang Panginoon ng daigdig ng immortalidad. Heming Cheng, kung ito ang pinakamalakas mong paraan, napaka-disappointing mo naman. Naghihingalo na si Cheng Ziming, nangangahas pang magmatigas. Kaya ipapaunawa ko sa iyo ang pinakamataas na hiwaga ng pormasyon ng 7 bituin, paraan ng pagbabago ng pormasyon. Napakahina. Paano nangyari iyon? Bakit napakalakas ni Huan Yu Xianzun? Cheng Ziming, anong klaseng halimaw ka? Kaming 7 immortal ay nagtutulungan. Kahit ikaw ay may lakas ng Panginoon ng daigdig ng immortalidad, hindi ganoon kadaling makawala. Kung dati, kahit hindi ako mahuli ng iyong pormasyon ng 7 bituin, nakakairita rin ito sa akin. Pero ngayon, nabasag ko na ang pundasyon nito. Hindi lang kayong Sedan Immortal, kahit lahat ng hari ng immortalidad sa daigdig ng immortalidad ay pumunta. Naabot mo na ang foundation establishment. Kapag nag-practice ka ng chi, kaya mo nang makipagkompetensya para sa titulong Immortal Venerable. Foundation establishment na ngayon. Kaya pala hindi kita matalo. Ang refining chi ay Xianzun? Anong klaseng nilalang ang aking kinasangkutan? Huan Yu Xianzun, natalo tayo ng buong puso. Mula ngayon, nais naming ituring ka bilang Panginoon ng Fairy World. Manunumpa ng walang 2 puso. Manunumpa ng walang 2 puso. Pero may 2 puso ka na. Pinapagawa mo sa akin. Paano kita mapapatawad? Ano ang gusto mo? Gusto kong buwagin mo ang iyong cultivation base. Gawing mortal ng tuluyan. Cheng Ziming, huwag kang magmalabis. Foundation establishment ka lang, hindi ka pa Immortal Emperor. Kung ipipilit mo, handa akong makipaglaban sa iyo. Magkakasabay tayong mawawala. Ikaw pa ang may ganang. Lakas na ng Immortal Emperor ang meron ka. Gusto mo bang magpakamatay o mamatay? Ako ay handang sirain ang aking cultivation base. Sana ako'y patawarin ni Xianzun. Ako ay handang buwagin ang aking cultivation base. Hindi lang ikaw ang hindi karapat-dapat. Ano yung ibig mong sabihin? Hey Mingtseng, nililang mo ang 6 na immortal upang paslangin ang upuang ito. Sa ngalan ng Panginoon ng mundo ng mga diwata, ipinapataw ko sa iyo ang parusang kamatayan. Cheng Ziming, kailangan ba talagang maglaban tayo hanggang kamatayan? Sinabi ko na sa iyo noon pa, hindi ka karapat-dapat. Kung ganito na nga ang sitwasyon, huwag mo na akong sisihin kung magiging bastos ako. Aray! Gusto mong tumakas? Ninuno. Karapat-dapat nga si Immortal Huan Yu na maging Panginoon ng mundo ng mga diwata. Hindi ito makatatakas sa iyong palad. Sa gitna ng napakaraming tao, ako at si Cheng Ziming ang may pinakamalalim na galit. Hindi niya ako palalampasin. 2 araw. Immortal Huan Huan, alam kong nagkamali ako. Handang-handang magbayad ako ng anumang halaga. Hiling ko lang ay hayaang mabuhay ako. Ngunit, hindi mo man lang naisip na mag-iwan ng daan para sa akin. Cheng Ziming.
Diyos ang mali ng matanda noon ay sa akin na ngayon gawin na natin ito. Tito Yan, nagbibiro ka lang. Pakakasalan ko si Roxy bukas. Paano ka hindi sa... Huwag mo akong sisihin. Tio Yan, kahit na marami kang nagawang mali noon, alam kong para kay Roxy lang ang lahat ng intensyon mo. Pero ako... Daddy, kalimutan na natin ang nakaraan. Sige, noon pa man, hayaan na natin. Sunduin ang nobya! Sambahin ang mundo. Airby Causeway. Mag-asawa. Papasok na sa silid tulugan ng bagong kasal. Kuya Ziming, Roxy, sa wakas hinintay ko rin ang araw na ito. hindi naging madali ang araw na ito. Bagamat lagi akong naniniwalang darating si Kuya Ziming para pakasalan ako. Pero talagang nakakainis si Liang Huangqiu. Sige, tapos na ang lahat. Tapos na nga ang lahat sa mga susunod na araw. Wala nang makakapaghiwalay sa atin. Mula ngayon, tayo ay mamumuhay ng magkasama, hindi na maghihiwalay. Habang buhay, hindi na maghihiwalay. Pangalawa, na ang buntot ko. Magsasanay ulit ako. Natatakot ako na kahit ang patay na matanda ng Qingyun sect ay hindi na ako makakatalo. Ako, ang Tianhu, ay makakalakad na ng pahalang sa mundong ito. 2 buntot na langit, Soro. Ikaw ang sorong taga Qingyun sect. Siyam na buntot. Ikaw ang siyam na buntot na Tianhu. Oo, tama. Paano mo ako nakilala, mga nakatatanda? Siyempre, alam ko. Parang kulog ang pagkalat ng pangalan mo. Mapanganib talaga ang mundong ito ng demonyo. Kahit nasa gilid lang ako, hindi pa rin sapat ang lakas ng aking golden pill. Kasalanan lahat ito ni Cheng Ziming. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapupunta sa ganitong kalagayan. Hindi ko inaasahang si Cheng Ziming pala talaga ang Lord of the Immortal Realm. Na-target ako niya. Maliban sa mundong ito ng demonyo, wala na akong mapupuntahan. Mapanganib dito. Pero buti na lang, lupain ito ng demonyo na hindi maaabot ng mga immortal. Hindi na ako masyadong mag-aalala. Yung batang yun na si Cheng Ziming, Jiahuode, patay ka.